master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 11:21 hanggang 11:30. Kabanata 11:21, paghihiganti ng tumangala si Bambo Whittaker at nakita si Laird Cook ng ilang sandali. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Sa lugar nito ay isang matinding pagkamuhi. Puot, sana ay pwede niya itong pagpira-peresuhin. Walang kahit isang tao mula sa pamilyang Cusinero ang disente. Ganito si Ian Cook, at ganoon din si Laird Cook. Ang buong pamilya Cusinero, maliban sa asong nakatali sa gate, walang malinis. Ang pag-usbong ng pamilyang Cook ay ganap na itinayo sa mga luha at dugo ng pamilyang Whittaker. Laird Cook, dahan-daang tumayo si Bambo Whittaker, ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mahigpit na kamao. Maging ang paghinga niya ay naging mas mabilis. Hindi tumatakas. Lumapit si Laird Cook kay Bambo Whittaker, bahagyang yumoko, aking munting prinsesa ng Whittaker, bakit hindi ka sumama sa akin? Sampal. Sinalubong siya ng isang sampal. Galit na sinampal siya ni Bambo Whittaker, ang mukha nito ay puno ng matinding puot. Sinira ng pamilyang Cusinero ang pamilya niya. Kung hindi dahil kay Ian Cook, si Bambo Whittaker ay maaaring maging katulad ng ibang bata. Walang inaalala at naglalaro sa kolehiyo. Mayaman ang pamilyang Whittaker, walang ibang ginawa si Bambo Whittaker kundi ang mag-isip tungkol sa paglalakbay at kung paano gumastos ng pera. Pero ngayon, kinuha ang negosyo ng pamilya niya. Pinatay ang mga kamag-anak niya. Siya, parang isang asong gala, ay kinuha ni Julius Reed. Walang katapusang mga gabi, pinangarap ni Bambo Whittaker na patayin ang mga halimaw na iyon mula sa pamilyang Morwena Cook. Para ipaghiganti ang kanyang pamilya na namatay ng may kamalian. Pero ngayon, hindi niya inaasahan ang makatagpo ng isang tao mula sa pamilya Cook. Sinaktan mo ako, si Laird Cook, noong una ay natigilan, pagkatapos ay tumawa, sige, suntukin mo ako, kailangan pa rin kita para kumita ng pera. Bambo Whittaker, ikaw ang pinagkakakitaan ko, hindi ka mabibili ng 500 milyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inabot niya ang kamay ni Bambo Whittaker para ilayo. Hanggat ibinalik niya ang munting prinsesa ng Whittaker sa Morwena, magtatamasa siya ng walang katapusang kayamanan at karangalan. Pero nahawakan nito ang kamay na iniunat niya. Tumangala si Laird Cook at nalaman niyang ang taong nakahawak sa palso niya ay isang maliit na lolita pala. Kambal na ponytail na kulay itim na seda. Karaniwan, siguradong manliligaw siya ng ilang sandali. Pero ngayon, si Bambo Whittaker na lang ang nasa isip ni Laird Cook. Ngumiti siya kay Nelson at nagsalita sa napakamaginoong paraan, "Binibini, huwag mo akong hawakan." Pagkatapos magsalita, sinubukan ni Laird Cook na kumawala para mahuli si Bambo Whittaker. Ang madaling mabiktima ay hindi dapat hayaang lumipad palayo. Bambo Whittaker, ito ba yung tinawag mo? Mas masahol pa sa baboy at aso. Hindi pinansin ni Nelson si Laird Cook kundi tumingin kay Bambo Whittaker. Mula sa mga mata ng batang babae, nakita niya ang galit. Mabait na bata si Bambo Whittaker, hindi pa siya namuhi sa isang taong tulad nito. Oo, nang makita si Laird Cook sa harap niya, na nakangisi, halos maiyak si Bambo Whittaker sa sinabi nito. Bahala ka sa sarili mong negosyo. Hindi nasisiyahan si Laird Cook, ngunit hindi makagalaw ang kanyang kamay. Bitawan mo. Sa huli, medyo nainis siya. Pumutok. Bilang tugon sa kanya, nabali ang braso ni Nelson. Nakaramdam si Laird Cook ng pamamanhid sa kanyang braso at medyo natigilan. Ang matinding sakit ay maaaring maging dahilan para mawala ang katinoan ng isang tao sa isang maikling panahon. Pagkatapos ng buong 3 segundo, isang sigaw na parang pagkatay ng baboy ang umalangaw-ngaw sa restoran. Lumuhad si Laird Cook sa lupa, niyakap ang kanyang braso gamit ang kabilang kamay, habang pinagpapawisan ng husto. Batang guro, nang makitang masama ang sitwasyon, nagmadaling sumugod ang mga kawani sa likuran niya. Swoosh! Sus Mariosep,
Nag-swipe si Julius Reed gamit ang kanyang daliri sa hangin. Isang malalim na sugat ang lumitaw sa sahig. Lagpasan mo ang linya, at ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Hindi man lang niya sinulyapan si Laird Cook at ang mga bugok na iyon. Hindi karapat-dapat na mapansin niya ang mga ganoong kasuklam-suklam na karakter. Halatang tinakat ang mga bodyguard na iyon. Yumuko sila, pinagmasdan ang malalalim na hukay sa lupa, habang unti-unting bumabalot ang takot. Ito ba ay mahika o akrobatika? Maaari bang malikha ang mga linya mula sa hangin? Bilis, ilabas mo sila para sa akin. Napasigaw sa sakit si Laird Cook. Durog na durog ang braso niya. Nakalantad ang mga buto, at basang-basa ng dugo ang suit. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, pinatatag ng isang bodyguard ang kanyang loob at sumugod. Puff! Pinaihit ni Julius Reed ang tinidor na bakal sa kanyang kamay, direktang sinaksak ang tuhod ng bodyguard. Sandit, nabaluktot ang kaliwang binti ng bodyguard, at bumagsak siya sa lupa, naghahabol ng hininga sa sakit. Namuo ang mga butil ng pawis sa noo na kasing laki ng beans. May iba pa bang gustong sumubok? Tinapik ni Julius Reed ang plato sa harap niya, naiinip na sinasabi, kumalma ka na. Sabihin mo sa mga tao ng Cook family, pupugutan ko ng ulo si Ian Cook sa loob ng 3 araw. Mahaba ang kasaysayan ng pamilya Whittaker at siya. N-Omicron, S-Omicron. At, hindi mababaw ang relasyon. Gayunpaman, si Julius Reed ay sadyang walang oras upang tulungan si Bambo Whittaker na maghiganti. Ngayon, dahil naalis na ang Medicine King Valley, isang malaking isyo, ang ibang mga kapangyarihan ay hindi na maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa loob ng maikling panahon. Total, ang labanan sa Medicine King Valley ay naging mapaminsala para sa mundo ng martial arts. Ikaw, nanginginig na inangat ni Laird Cook ang kanyang ulo, nakaturo ang kaliwang kamay kay Julius Reed, mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Pumutok, wala nang mga walang kwentang salita. Pinabagsak ni Julius Reed gamit ang isang palad. Nanghihina ang kaliwang braso ni Laird Cook. Sira ito. Nag-aalala lang ako kung saan ko kayo hahanapin. Tumayo si Julius Reed, hinawakan sa leeg si Laird Cook, at itinaas, ngayon, lumapit ka na agad sa akin. Pumutok. Pagkasabi niyan, marahas niyang itinapon palabas si Laird Cook. Nabasag ang mga dingding na salamin ng restoran. Bumagsak si Laird Cook sa kalye, gamulong-gulong ng hindi mapigilan. Nag-file ng pelikula. Nang makita ang mga natigil ang nanunood sa paligid, bahagyang ngumiti si Julius Reed at sinabing, para lang talaga itong paggawa ng pelikula, kung hindi, paano ako makakapaglakas loob na umatake ng ganoon? Para bang natatakot na baka hindi siya paniwalaan ng mga ito, lumapit siya kay Terry Moore, habang inilalabas ang isang nakatagong kahon ng mga armas mula sa kanyang baywang. Isinasalaysay ng eksenang ito ang kwento ng isang masamang tao na nangapi sa isang batang babae at sa huli ay napatay. Pagkatapos sabihin iyon, kinalabot niya ang gatilyo, tinutukan ang gumugulong pa ring si Laird Cook na nasa lupa. Nang masaksihan ang eksenang ito, ang mga mukha ng mga bodyguard ng Cook family ay naging berde. Whoosh! Isang dart ang pinaputok, isang ambon ng dugo ang sumabog mula sa katawan ni Laird Cook. At ang mga bodyguard, lahat ay bumagsak sa lupa. Tapos na, may nakasalubong silang baliw. Kita mo, parang pag-fifile talaga yan. Pinaikot ni Julius Reed ang isang daliri sa kahon ng mga nakatagong armas, marahang sinabi, kung hindi, sino ang maglalakas loob na pumatay ng tao sa liwanag ng araw? Whoosh! Lumipad ang isa pang kupido. Whoosh! Hoy! Nang may putok ang huling 2 putok, nanatiling hindi gumagalaw si Laird Cook. Tapos na yan. Inihagis ni Julius Reed ang mga pana sa mesa, habang inilalahad ang kanyang mga kamay sa mga manunood, kumusta? Sana ay napanabak mo ang pagganap. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang galing. Masasabi kong mas magaling ang husay ng aktor kaysa sa mga batang idolo na iyon. Kuya, nakikita ko sa iyo ang magiging emperador ng pelikula. Tingnan mo ito, nabasa pa nga ng bodyguard ang pantalon niya, ang mga detalye. Ang hirap na makahanap ng mga pelikula ngayon na ganito kadetalyado ang mga detalye. Mukhang totoo rin ang mga props. Tingnan mo yang dugong yan, ang pula. At ang baril, parang totoong baril.
Lalo na yung aktor na gumaganap bilang bangkay, na para bang patay na patay. Bibili talaga ako ng tiket kapag ipinalabas na ang pelikulang ito. Nagbigay ang lahat ng tingin na puno ng pasasalamat. Tara na, maglinis ka na at kumain na tayo. Kumaway si Julius Reed, at kinaladkad ni na Terry Moore at Karen ang grupo ng mga bodyguard at ang bangkay ni Laird Cook palabas ng Big Yellow Duck Restaurant. Boss Davenport, Ate Nelson. Si Bamboo Whittaker, namumula ang mga mata, ay walang tigil na humahagulgol sa mesa. Hindi niya makalimutan ang pagpatay sa kanyang angkan. Hindi niya makalimutan ang mga huling salita ng kanyang lolo. Huwag kang mag-alala, napakurap si Nelson, may bahid ng pagpatay sa kanya, talagang ipaghihiganti kita, ate. Ang lason na tumama sa pamilya Whittaker ay may kaugnayan sa Medicine King Valley. Sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan, marahang hinahaplos ang likod ni Bamboo Whittaker, habang nakangiti, malapit nang matapos ang pamilya Cook. PS, 6 na update. Noong una ay nagplano ako ng 7 ngunit nalito ako pagkatapos kong mabasa ang mga komento. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihirap, napagdesisyonan kong magsulat ayon sa sarili kong mga ideya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:22, pagwasak sa tindahan ang kapaligiran, na dating masayang at maligaya, ngayon ay naging medyo malungkot. Hindi maitago ni Bamboo Whittaker ang lungkot sa kanyang mukha. Kahit pilit niyang hindi umiyak, ayaw niyang masira ang mood ng lahat. Sa sandaling lumitaw si Laird Cook, sa wakas ay sumabog ang matagal nang pinipigilang emosyon sa loob niya. Walang sawang inalo ni Keller Radcliffe at Lillian Thompson si Bamboo Whittaker, na parang mga nakatatandang kapatid. Tumayo si Nelson, balak pumunta sa Morwena para pumatay ng tao. Mabuti na lang at napigilan siya ni Julius Reed. Kailangan ang paghihiganti. Kaibigan ko si Lucian Whittaker, at isa siya sa mga bihirang tao na talagang nakakausap ko. Sumandal siya sa kanyang upuan, ipinapahayag ang kanyang panghihinayang, pero ang hindi ko talaga maintindihan ay kung paano nalilito ang mga Whittaker, na pawang matatalinong tao, pati ikaw, matalino at matatalas. Bakit naman magpapakasal si Blaze Whittaker kay Ian Cook, at paanong unti-unting maaagaw ng iba ang negosyo ng pamilya mo? Ang mga malalaking bahay ay may sariling pundasyon. At ang pamilya Whittaker, na nag-operate sa Morwena sa loob ng 100 taon, ay may malalim na ugat. Paano nila nagawa ang ganoong pagkakamali? Ang unti-unting lumunin ng isang maliit na pamilya. Maaari kayang walang nakapansin sa buong proseso. Julius, bawasan mo, ha? Nakakainis talaga si Bamboo. Itinuro ni Keller Radcliffe ang mga mata niya, hudyat na tumigil si Julius Reed. Dahil sa sobrang bagong emosyon ni Bamboo Whittaker, nag-aalala siya na baka muling maalala ng mga sinabi ni Julius Reed ang kanyang malulungkot na alaala. Minamaliit mo ang babaeng ito. Kung ganoon talaga siya kababasadyan, hindi sana siya nakatakas hanggang Gonzales City at tuluyang nailigtas namin ni Nelson sa abandonadong boiler room. Tila walang pakialam si Julius Reed. Yumuko siya at marahang tinapik ang likod ni Bamboo Whittaker, gusto mo bang kumain? Oo, pinunasan ni Bamboo Whittaker ang kanyang ilong, galit na galit, wala ka talagang alam. Sok, gusto ko ang pinakamahal na putahe. Kahit matagal mo nang iyak, sinasabi mo pa rin na malakas ako, pero kahit gaano pa ako kalakas, hindi ba't babae ako? Pagkatapos sabihin ito, hinimas niya ang kanyang ilong sa damit ni Julius Reed. Dahil sa pakiramdam na hindi pa ito sapat para mailabas ang kanyang nararamdaman, sadyang inilihis ni Bamboo Whittaker ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana. Ang silid ng boiler, ngunit malinaw na hindi nag-focus si Keller Radcliffe sa bahaging iyon ng pag-uusap, sa halip ay naunawaan niya ang pariralang, inabando ng boiler room. Magkakilala ba kayo ni Nelson? Matagal na ang nakalipas. Ang mga babae ay partikular na sensitibo sa mga ganitong bagay. Isang lalaki at isang babae na nag-iisa sa isang abandonadong boiler room, ano kaya ang magandang may dudulot nito? Mali ang pagkakaintindi mo, paliwanag ni Nelson nang hindi namumula o tumatalon, hinahabol ang batang babae at tumakbo siya papasok sa abandonadong boiler room. Hindi ako makatayo roon, kaya hinugot ko ang aking espada para tumulong, para lamang madatnan kong dumaan si Julius Reed. Iyon lang. Sa totoo lang, wala naman talagang ginawa ang dalawa ng araw na iyon. Oy,
Kuya Davenport, naalala ko lang. Sakalang dumukot si Karen ng isang lata ng gamot mula sa kanyang bulsa at inihampas ito sa mesa, binanggit mo ang sakit ng likod noong nakaraan. Pagkatapos kong bumalik, sumangguni ako sa mga teksto at pinagsama-sama ang mga taon ng aking karanasan para sa wakas ay makagawa ng isang mahusay na tonic para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, kinuyam niya ang kanyang mga kamay habang nakangiti ng palihim, mula ngayon, kayo ng hipag ko. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sakit ng likod. Hihihi, biglang naging awkward ang mood. Kahit si Bamboo Whittaker ay hindi napigil ang matawa ng malakas. Kailan ito nangyari? Bahagyang kumunot ang noo ni Kella Radcliffe. Bakit parang hindi maganda ang lahat ngayong araw? Malinaw na hindi sila naging malapit ni Julius Reed, kaya ano ang dahilan ng pananakit ng likod na ito? At isang toniko. Nakatayo lang si Nelson, medyo naiilang din, pero dahil sa mapatla niyang kutis, na lagi naman niyang namumutla, nahirapan siyang makakita ng anumang pagbabago. Naging kakaiba na naman ang atmosfera. Ang malungkot na damdaming dulot ng nakaraan ng pamilya Whittaker ay agad na naglaho. Napalitan ng pagkailang. Hindi tanga si Karen at alam niyang lumikha siya ng gulo. Kaya, kumuha siya ng isang pakete ng Pampergo mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang mga ito sa kanyang bibig sa harap ng lahat. Masakit ang tiyan ko. Pasensya na. Bago pa siya matapos, kinuha na rin ni Terry Moore ang mga laxative at nilagok ang mga ito. Pagkatapos, sabay na nawala ang dalawa. Nakaka-relax na mga kalamnan at nagpapabilis ng daloy ng dugo. Tumayo si Julius Reed at hinayla si Karen pabalik. Kuya Davenport, nagtatae ako. Kumakain kayong lahat dito, at medyo nakakailang para sa akin. Napahawak si Karen sa kanyang tiyan, habang yumuyuko ng masakit. Mahal, baka hindi mo pa alam. Tumingin si Julius Reed kay Kella Radcliffe at dahan-daang binuksan ang bote ng gamot. Nandito sa loob, may gamot para sa mga pasa at pinsala. Sa gabi, lagi mong tinatanggal ang kumot at sa huli ay sinisipa mo ang baywang ko. Tiniis ko ito, pero isang araw, pagkatapos ng isang away nang masaktan ako, ang sipa mo ay parang nabali ang baywang ko. Pagkatapos, nagsalin siya ng gamot sa kanyang kamay, hindi ka naniniwala. Patutunayan ko sa iyo, gamot ito sa pasa. Talaga. Nag-aalinlangan si Kella Radcliffe habang iniisip sa loob-loob niya kung talagang tinaboy niya ang mga kumot. Hampas. Walang anumang babala, sinampal ni Julius Reed si Karen sa mukha. Malakas ang tunog, pero hindi niya gaanong ginamit ang puwersa. Sakto lang na napapikit siya ng muntik nang dumampi ang palad niya sa mukha ni Karen, na lumikha ng isang malakas na ingay. Tingnan mo, namamagana ang mukha niya ngayon. Pagkatapos ni Julius Reed, mabilis na tinakpan ni Karen ang kanyang mukha, habang umiiyak, Kuya Davenport, nabuwal mo ang mga ngipin ko. Dahan-dahan niyang pinahid ang kaunting medicinal powder sa kanyang mukha, at sa isang iglap, namamaga ang kanyang pisngi. Ngayon, ilalagay ko itong pulbos na panggamot. Pumutok, dinurog ni Julius Reed ang gamot mula sa bote at iwinisik ito sa mukha ni Karen. Sinamantala ang pagkakataon, palihim na kumuha si Karen ng panlunas at mabilis itong inilapat. Ang mga taga-Medicine King Valley ay parang mga salamangkero, na kompleto sa medisina. Labis na nakakalason. Tingnan mo. Itinuro ni Julius Reed ang hindi na namamagang mukha ni Karen at ibinuka ang kanyang mga kamay. Mahal ko, hindi mo ako naintindihan. Nang makita ni Radcliffe ang hindi namamagang mukha ni Karen, ay gulat na gulat at halos hindi makapagsalita. Masyadong mahimalang ang epektong ito, di ba? Lumipat ka sa tabi. Hindi kami bukas ngayon. Maya-maya lang, isang maingay na ingay ang narinig mula sa pasukan. Pumasok ng biglaan ang isang dosenang lalaking nakaitim na suit, at sinimulang itaboy ang mga costumer. Anong nangyayari? Sino ka ba talaga? Napaka-makapangyarihan. Bakit tayo aalis? Tigilan mo na ang pagtatakot sa amin. Kumalabog. Habang ipinapahayag ng mga costumer ang kanilang pagkadismaya, isang lalaki ang bumunot ng mahabang kutsilyo at marahas na tinaga ito sa reception desk. Kung sino man ang ayaw mamatay, lumabas kayo. Hindi ako takot mamatay, sino mang hindi aalis ngayon, ipagpapalit ko ang buhay ko sa kanya. Malakas na sigaw ng lalaki, na ikinatakot ng mga costumer kaya dali-daling kinuha ang kanilang mga gamit at dali-daling umalis.
Walang sino man ang nangangahas na galitin ang isang taong wala namang mawawala. And on zero, nagkataon na lumabas si Aaron Jackson mula sa banyo. Masyadong mabisa ang gamot sa pagtatae, at hindi na niya ito napigilan pa. Kuya, anong ginagawa mo? Nang makitang may sumisira sa lugar, lumapit si Aaron Jackson ng may seryosong mukha, akin ang lupain nito. Ganoon ba? Oy, sus Mariosep, bumunot ng shotgun ang lalaking nakasot at itinutok ito sa ulo ni Aaron Jackson, pag-aari ng pamilya Koch sa Morwena, kailan pa naging tindahan ninyo ito? Nakasuot ng salaming pang-araw ang lalaki at may sigarilyo sa bibig. Nagsasalita ng may buong kay-abangan. Pamilya ng kusinero. Pero pumayag si Laird Cook dito. Si Aaron Jackson ay isang matigas na mandirigma, natural na hindi basta-basta sumuko. Itinuro niya ang lupa at malamig na sinabi, ngayon, kung maglalakas loob kayong hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ko, sisiguraduhin kong lahat kayo ay sasama sa akin sa pagkatumba. Oh, hinubad ng lalaki ang kanyang salaming pang-araw, inilagay ang mga ito sa bulsa sa kanyang dibdib, at tumingin kay Aaron Jackson ng nakangiti, ano ba talaga si Laird Cook? Sa harap ko, hindi man lang siya karapat-dapat sa isang aso. Pagkatapos magsalita, ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at malamig na nagutos, kunin ang lahat ng natitira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:23, anak na ilehitimo. Pagkatapos magsalita ng lalaking nakasot at salaming pang-araw, ang mga bodyguard sa likuran niya ay mabilis na lumapit kay Julius Reed at sa kanyang grupo ng may perpektong koordinasyon. Mula nang pumasok sila, ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa mesa ni Julius Reed. Natatakot na baka makatakas ang grupo sa bintana. Ngayon, ang mga parokyano ng restoran na may temang Big Yellow Duck ay tuluyan ng nagkalat. Malaya silang gawin ang gusto nila, nang walang anumang reserbasyon. Sa hilaga ng lungsod, mayroon lamang itong lote ng lupa. Binili ng pamilyang Koch, itinayo nila ang restoran na may temang ito dito. Walang laman at tigang ang paligid. Laird Cook, nasaan siya? Malakas na tanong ng pinuno. Nakadikit pa rin ang nakatagong kahon ng armas sa ulo ni Aaron Jackson. Patay. Tumayo si Julius Reed, tumingin sa lalaki, at malamig na nagtanong, mga kapamilya ng kusinero. Patay na. Tila nagulat ang lalaki, at pagkatapos ng isang maikling pagkabigla, bigla siyang tumawa, ang lakas ng loob mong pumatay ng tao sa liwanag ng araw. Huwag kang magbiro, kapatid. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Laird Cook. Pagkatapos niyang magsalita, humithit siya ng malalim sa kanyang sigarilyo at binuga ang usok sa mukha ni Aaron Jackson, kung hindi, babaliin ko ang binti niya. Dahan-daang ibinaba ng lalaki ang dulo ng pana patungo sa kaliwang binti ni Aaron Jackson. Susunod, kung hindi ako masiyahan sa mga sinabi mo, pasensya na, wala na ang binti ng kaibigan mo. Dagdag niya, ako si Palmer Cook, kapatid ni Ian Cook. Sa tingin ko ay narinig mo na ang pangalan ko. Ang pamilya Whittaker. Dati ang pinakamayamang pamilya sa Morwena. Ngayon, napalitan na ng pamilyang Kusinero. Matapos kumpiskahin ang mga ari-arian ng pamilya Whittaker, hindi na binago ni Ian Cook ang kanyang pangalan at inangkin pang ang gusto niyang hanapin si Bamboo Whittaker para maayos na maibalik ang mga ari-arian. Pero alam ng sino mang malinaw ang paningin, na ito ay para tuluyan silang mapuksa. Matapos sakupin ang negosyo ng pamilyang Whittaker, hindi lamang ito binawasan ng pamilyang Cook, kundi lalo pa itong pinaunlad. Maging ang mga dating karibal ng pamilyang Whittaker, sa ilalim ng bakal na kamay ni Ian Cook, ay itinulak sa pagkabangkarote, pagsasara, o ganap na pagkawasak. Sa loob ng isang panahon, walang kapantay ang kaluwalhatian ni Ian Cook. Ang maging isang kilalang babaeng negosyante. Ngunit bihira siyang humarap sa publiko, kadalasang kinakatawan ng mga tao ng pamilya Cook sa mga pampublikong kaganapan. Ngayon, ang Whittaker Corporation ay hindi lamang nagkaroon ng malaking impluwensya sa Morwena. Lumawak pa nga ang sakop nito hanggang sa kabisera. Ang dahilan kung bakit kumilos ng napakatigas si Palmer Cook ay dahil siya mismo ang kapatid ni Ian Cook. Sa loob ng Whittaker Corporation, si Palmer Cook ay isang pangunahing miyembro sa pangalan at realidad. Maliit na Gonzales City, hindi niya talaga ito itinuring na isang mahalagang alalahanin. Sabi ko, pinatay ko si Laird Cook.
Tumayo si Julius Reed, ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa, hindi ka naniniwala. Sa tingin ko hindi ka talaga makukumbansi hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nangangahas ka bang pumatay ng tao? Dumilim ang ekspresyon ni Palmer Cook, ang daliri niya ay marahang nakapatong sa gatilyo. Oy, Sus Mariosep, ang susunod na sandali, isang malabong liwanag lamang ang nakita niya sa harap ng kanyang mga mata. Si Julius Reed, na 5 metro lang ang layo sa kanya kanina lang, ay biglang sumulpot sa harap ni Palmer Cook. At direktang inagaw ang nakatagong kahon ng armas. Ikaw, tao ka ba o multo? Nakaramdam si Palmer Cook ng lamig sa kanyang likod, at kumikiliti ang kanyang anit. Hindi niya nga ito nakita ng malinaw. Protektahan ang batang Panginoon. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, nagmadaling lumapit ang mga bodyguard. Oy, Sus Mariosep, ang unang sipa, on 0S, ang pinakamalapit na bodyguard ay direktang nabigla. Kalampag. Nagpaputok si Julius Reed ng isa pang pana, itinutok ito sa mga natitirang bodyguard. Oy, Sus Mariosep, isa pang kupido. Itinapon niya ang nakatagong kahon ng armas sa lupa, tiningnan ang umiiyak na mga bodyguard sa lupa, at lumapit kay Palmer Cook. Ngayon, naniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong pinatay ko si Laird Cook? Maniwala ka. Nakatali ang dila ni Palmer Cook. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang papel, at walang tigil sa pagtulo ang mga butil ng pawis. Kadalasan ay nagdudulot siya ng gulo dahil sa mga bodyguard sa paligid, sino ba ang maglalakas loob na kalabanan siya? Ang sibat na ito ay nakalagay sa kotse ng mahigit 1 taon, hindi kailanman nagpaputok. Sa madaling salita, isa lamang itong tigreng papel. Pero ngayon, may pumatay sa harap niya mismo. Nanginginig ang mga binti ni Palmer Cook na parang mga sala, habang bumubuhos ang pawis. Ang lakas ng loob mong ituro sa akin ang sibat. Sampal. Iwinagayway ni Aaron Jackson ang kanyang palad, pagkatapos ay marahas na sumipa. Oy, Sus Mariosep, bumagsak ang katawan ni Palmer sa mesa, namumuo sa sakit. Boss, nagkamali ako. Napahawak siya sa ulo niya, at namula ang mukha niya. Sakit. Tumama ang gulugad niya sa mesa, paanong hindi masakit? Ang layaw na si Palmer Cook, kailan pa siya nakaranas ng ganito kahihiyan? Sa Gonzales City, ang lakas ng loob mong ituro sa akin ang sibat. Oy, Sus Mariosep, habang iniisip iyon ni Aaron, lalo siyang nagagalit. Maingat niyang itinayo ang kanyang kuta sa Gonzales City sa paglipas ng mga taon. Pero ngayon, isang batang punk mula sa ibang bayan ang naglakas loob na tutukan siya ng sibat. At sa harap mismo ni Julius Reed, labis na napahiya si Aaron. Isang sunod-sunod na suntok at sipa ang nag-iwan sa ilong ni Palmer na namula at namamaga ang mukha, at nagkalat ang dugo sa buong katawan. Kuya, pag-usapan natin ito, kung gusto mo ng pera, ibibigay ko, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sa kabila ng lahat, isa pa rin siyang matalinong negosyante. Ang matalinong tao ay hindi kumakain ng pagkatalo sa harap niya, mas gugustuhin pa niyang sumuko muna upang mailigtas ang kanyang buhay. Kapag nakalabas na siya sa maliit na teritoryo ng lungsod na ito, siya pa rin ang hari. Isa lamang siyang ahas ng lungsod, ano ba siya kung ikukumpara sa kanya? Hindi kwalipikadong banggitin ng sabay-sabay. Gusto mo ba ang buhay mo? Noon lang, biglang narinig ang malamig na boses ni Julius Reed. Ano? Sa una ay natigilan si Palmer, pagkatapos ay napabalikwas ng parang bola. Gusto niyang tumakbo, ngunit dahil sa brutal na pagbugbog ni Aaron, hindi siya makatayo. Mag-usap tayo. Hinayla ni Julius ang isang upuan, at naupo sa ibabaw ni Palmer. Hawak niya ang isang tinidor na bakal. Simula ngayon, ako ang magtatanong, ikaw ang sisigot. Anumang mga kalabisan na salita, o mga kasinungalingan. Tutusukan ng bakal na tinidor ang katawan mo. Oy, Sus Mariosep. Pagkasabi niya noon, malakas na itinulak ni Julius ang bakal na tinidor sa kanyang kamay. Agad na nabasag ang mesang salamin sa ibabaw ng ulo ni Palmer. Mga piraso ng salamin na nakakalat kung saan-saan. Naiintindihan ko. Kinilabutan si Palmer sa malakas na ingay, na nagpabalisa sa kanyang pagsasalita. Kuya, magtanong ka na. Nanlalaki ang mga mata niya sa takot, tumitig siya kay Julius, ang puso niya ay puno ng matinding takot. Mabuti,
Ngayon, ang unang tanong. Hawak ni Julius ang bakal na tinidor, bahagyang nakayuko, ano ang kaugnayan ng pamilyang Cook at ng Medicine King Valley? Ito, pagkarinig sa tatlong salitang Medicine King Valley, nanginig ang katawan ni Palmer, at nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Hindi ko pa, sabi ko, kung nagsisinungaling ka o nagsasabing wala kang alam. Alam mo na ang kahihinatnan. Sabi ni Julius na may bahagyang ngiti. O, gusto mo bang tikman ang tinidor na bakal? At, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Dahil alam ko ang tungkol sa Medicine King Valley, naiintindihan ko ang pamilya Cook mo. Medicine King Valley. Ang kapatid kong si Ian Cook, ay isang inner sect disciple of medicine sa King Valley. Nagngalit si Palmer, at sumagot sa mahinang boses. Ano? Sa tabi niya, nanlaki ang mga mata ni Karen, sabay turo kay Palmer, nagsisinungaling ka. Walang babaeng disipulo ang Medicine King Valley. Lalo na't hindi ang mga inner sect disciples, nakita ko na silang lahat, walang mga babae. Iyan ang tuntunin. Siya ay isang disipulo ng medisina sa King Valley. Bagamat isa lamang siyang outer sect disciple, matagal na siyang naroon, may karanasan at kaalaman. Ang mga patakaran ng Medicine King Valley, alam na alam ni Karen ang lahat ng iyon. Hindi pinapasok ang mga babae, iyon ang pinakasimpleng tuntunin. Ang mga kababaihan ay dumating na may napakaraming abala, at ang tradisyon sa mga lumang sektang ito ay magpasa mula sa mga lalaki patungo sa mga lalaki, hindi sa mga babae. Kung ang kapatid ko ay anak sa labas ng Medicine King. Bahagyang inangat ni Palmer ang kanyang ulo, maingat na nagsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:24, ihain ang ulam ng masabi ang mga salitang ito, tumahimik ang silid. Ang tatlong babaeng kasama ay nanatiling nasa tabi ni Bamboo Whittaker, walang pakialam sa labanan. Dahil nakaranas na ng dating pagdukot, tila walang pakialam si Kella Radcliffe sa kamatayan. Natural lang na lumakas ang kanyang loob dahil sa mas maraming karanasan. Ang nakapalibot kay Palmer Cook ay tanging isang nanginginig na Terry Moore na may nanghihina na mga binti, at ang gulat na sina Aaron Jackson at Karen. Bagamat nagulat si Julius Reed, matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nadama niyang posible pa rin ito. Sa maikling panahon, tila hindi na kayang mag-imbento ng mga kasinungalingan si Palmer Cook. Totoo, nang makitang tahimik ang lahat, natakot si Palmer Cook ng nakakaloko. May umiiyak na tono, sabi niya, Kuya, sumusumpa ako sa Diyos. Totoo yan, si Ian Cook talaga ang anak sa labas ng hari ng medisina. Please, maniwala ka sa akin. Habang nagsasalita siya, isang tiningnan ni Palmer Cook ang trident na nasa kamay ni Julius Reed, nangangatol ang mga ngipin sa takot. Kung tatama ang trident na iyon, hindi siya mamamatay o may iwan siyang halos patay na. Bukod pa rito, hindi niya talaga alam kung nagsasabi ba ng totoo ang kabilang panig o hindi. Paano kung alam niya talaga ang mga sikreto ng pamilyang Cusinero? Hindi ba't pagpapakamatay iyon? Ituloy mo, isalaysay mo ang kwento ni Ian Cook. Tumanggaw si Julius Reed at sinenyasan siyang magpatuloy. Sa ngayon, nakakasiguro akong hindi ka nagsinungaling. Magsalita ka, ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga pangyayari sa pamilya ng Cusinero mo. Gayun din, paano mo unti-unting naagaw ang kapangyarihan sa pamilyang Whittaker? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nakikita niya na ang lalaking nasa harap niya ay isang mahalagang miyembro ng pamilya Cook. Siguradong marami siyang alam. Kung sasabihin ko sa iyo, pakakawalan mo ba ako? Tanong ni Palmer Cook, nanginginig ang buong katawan. Masyadong biglaan ang mga nangyari. Nakahandusay sa lupa ang bangkay ng bodyguard niya. Blanko ang isip niya. Wala siyang kakayahang mag-isip at wala siyang oras. Isang bagay ang kailangan mong maintindihan. Pinaikot ni Julius Reed ang trident sa kanang kamay niya, kung magsasalita ka, baka hindi ka mamatay. Pero kung hindi, siguradong mamamatay ka. At ang kamatayan ay magiging kakilakilabot. Tumayo si Julius Reed, hawak ang trident sa kanyang kamay. Ilang segundo ang lumipas, dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang kamao. Nahulog sa sahig ang mga pinagkataman ng metal. Nanginig ng malakas ang katawan ni Palmer Cook, na para bang nakakita siya ng multo. Ipinapangako ko sa iyo, ang daan ng kamatayan na iyong matatanggap ay higit pa sa iyong pinakamalalaking pangarap.
Kahit na mapunta ka pa sa ika-18 patong ng impyerno, hindi iyon maihahambing sa sakit na kakaharapin mo rito. Yumuko si Julius Reed, dahan daw ang itinaas ang baba ni Palmer Cook gamit ang kanyang kamay. Tila nakakakita ang mga mata niya sa kung saan siya pumapasok. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Tunay na natakot si Palmer Cook. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kabangges at malahalimaw na mga matang iyon. Si Ian Cook ay ang anak sa labas ng hari ng mga gamot. Bago siya naging hari ng medisina, isa siyang disipulo ng inner sect ng Medicine King Valley. Sa isang paglalakbay pababa ng bundok, nakilala niya ang ina ni Ian Cook, at sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Pero may patakaran ang Medicine King Valley, kapag naging Medicine King ka na, hindi ka dapat magkaroon ng anak. Kung hindi, tuluyan mong mawawala ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Palmer Cook, sinusubukang magmukhang hindi gaanong takot. Totoo ba ito sa inyong lahat? Lumingon si Julius Reed at tumingin kay Karen. Ang Medicine King Valley ay talagang isang maliit na templo na may malalaking demonyo. Ang posisyon ng hari ng medisina ay para sa mga may kakayahan. Pero may kanya-kanyang kinikilingan ang mga tao. Paano kung ipasa ito ng isang hari ng medisina sa kanyang anak? Hindi ba't magugulo iyon ng husto? Napakamot si Karen sa kanyang ulo, mukhang medyo nahihiya, kaya pala ginawa ng Medicine King Valley ang patakarang iyon. Bukod pa rito, sa araw na maging hari ng medisina ang isang tao, kailangan niyang uminom ng gamot na tuluyang magwawakas sa kanyang kakayahang magkaanak. Kaya lahat ng iyong mga hari ng medisina mula sa Medicine King Valley ay mga beteng. Hindi napigilan ni Julius Reed ang matawa. Sige, ituloy mo. Inalis niya ang ngiti niya at bumalik sa upuan niya. Kalaunan, si Ian Cook ay kinupkop sa aming tahanan. Noong ika-18 kaarawan niya, personal na pumunta ang hari ng gamot sa bahay namin para bigyan si Ian Cook ng regalo sa kaarawan, tumangala si Palmer Cook, nag-alangan, at saka sinabi, ang regalo ay ang pamilyang Whittaker. Noong panahong iyon, ang pamilyang Whittaker sa Morwena ay tunay na isang makapangyarihan at prominenteng pamilya. Ang nangungunang kilalang pamilya. Ang pamilya Cook ay isa lamang ikatlong antas ng pamilya. Napakasama. Nakatayo si Julius Reed na nakakuyom ang mga kamay sa likod, at nakapikit ang mga mata. Personal bang nagplano ang hari ng medisina laban sa pamilyang Whittaker, para lang magbigay ng regalo para sa kaarawan ng kanyang anak na babae? Bastos. Sampal. Sa wakas, dahil hindi na mapigilan ang sarili, sumugod si Bamboo Whittaker sa harap ni Palmer Cook. Isang malakas na sampal ang ginawa niya sa kanya. Sa loob ng maraming siglo, ang pamilyang Whittaker ay gumagawa ng mabubuting gawa. Kailan ka ba namin nalampasan? Bakit? Bakit ko pinili ang pamilya ko? Kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano nga ba ang ginawang mali ng pamilya Whittaker? Sa huli, muntik na siyang mapaungol. Ang isang taong walang kasalanan ay maaaring magdala ng pagkakasala bilang kanyang Jade. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, si Lucian Whittaker ay isang iskolar na nangangarap ng isang perpektong mundo. Pero ang realidad ay hindi kailanman naging ganoon kaperpekto. Hindi maiiwasan ang pagbagsak ng pamilya mo. Kahit wala ang pamilya Cook, may iba pa sana ang papalit sa iyo. Pagkasabi nito, bumantong hininga siya, at umiling ng walang magawa. Ang kalikasan ng tao ang pinakamahirap hulaan. Noong una, nang dumalo ang hari ng medisina sa seremonya ni Blaze Whittaker at nilason ang buong pamilya Whittaker, na iniwan silang walang magawa, nagpadala siya ng mga disipulo mula sa Medicine King Valley upang gamutin ang pamilya Whittaker. Isang iniksyon lang, at halos nakabawi na si Blaze Whittaker. Pinunasan ni Palmer Cook ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagpatuloy, tuwang-tuwa ang mga Whittaker na makita si Blaze ng ganoon. Omicron. Pero sabi ng disipulo mula sa Medicine King Valley, dapat maghanap ng taong may katugmang bazi para maisagawa ang kagalakan ng ginhawa, kung hindi, magagamot lamang nito ang mga sintomas at hindi ang sanhi. Sa kanilang desperasyon, sa gabay ng pamilyang Cook, natagpuan nila si Ian Cook. Noong gabi ng kasal, nilagyan ni Ian Cook ng lason ang pitsyel ng alak. Pagkatapos uminom sandali, si Blaze Whittaker ay lumitaw na normal at puno ng buhay. Pero sa huli, nakatakda siyang mamatay ng marahas.
Lahat ng kinakain ng pamilya Whittaker ay dumaan sa mga kamay ni Ian Cook. Mamaya, ang buong Whittaker. Hindi nagpatuloy si Palmer. Alam ng lahat ang sumunod na nangyari. Paano naman ang anak? Ang isa pang anak ng hari ng medisina. Hinawakan ni Julius Reed si Bambo Whittaker, at marahang hinaplos ang ulo nito. Ako, hindi ko alam, si Ian Cook lang ang iniwan sa amin ng hari ng medisina. Anak na iyon. Baka patay na. Yumuko si Palmer Cook, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Julius Reed. Nasaan si Ian Cook, at bakit hindi pa siya sumisilip? Yumuko si Julius Reed, itinaas ang baba ni Palmer Cook gamit ang isang kamay, magsalita ka. Ito, dahil sa sandaling hindi sigurado, nagpa siya si Palmer Cook na maging matapang, bihira lang si Ian Cook sa kumpanya. Sa bawat pagkakataong lumilitaw, siya, doble ang dating. Kami, ang mga kusinero, ay kumukuha ng pera ng iba at hindi nangangahas na makialam. Pero babalik siya bukas. Kahit ikaw hindi mo alam kung nasaan si Ian Cook. Nagpahayag ng pagkagulat si Julius Reed, karaniwan siyang wala sa kumpanya. Hindi, lahat ng gawain ng kumpanya ay inaasikaso namin. Espesyal ang katayuan ni Ian Cook, walang nang ahas na magtanong kung ano ang ginagawa niya. Pero sa pagkakaalam ko, siya, tila nagtatrabaho sa medisina. Patahimik ng patahimik si Palmer. Bakit babalik si Ian Cook sa Morwena bukas? Kumuha si Julius Reed ng kutsilyo mula sa mesa at iniabot ito kay Bambo Whittaker. Bukas ang ika-60 kaarawan ng aking ama. Lahat ay magiging maglakbay ng maayos. Biglang pumutol si Julius Reed bago pa man matapos si Palmer. Kumabog. Pagtingala pa lang ni Palmer Cook, agad na isinaksak ni Bambo Whittaker ang bakal na kutsilyo sa kanyang puso. Kumatok. Ilang sandali pa, bumagsak sa lupa si Palmer Cook. Patay. Namuo ang dugo sa sahig. Gusto mo bang lumabas? Tumingin si Julius Reed kay Bambo Whittaker, dadalhin ka ni Tio sa Morwena. Aaron Jackson, 4 na tiket sa eroplano. Ako, si Bambo Whittaker, si Karen, si Terry Moore. Para bukas ng gabi. Pagkatapos magsalita, naglakad siya papunta sa front desk at marahang tinapik ang mesa, ihain mo na ang pagkain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1125 ang diwata ng gabi ay buhay pa dumating na masigla, at umalis na may pagkabalisa. Ang kasiya siyang pamamasyal kasama ang malaking dilaw na pato ay nauwi sa dugo dahil sa isang engkwentro sa mga miyembro ng pamilyang kusinero. At natapos ito sa pagkamatay ni Palmer Cook. Nanatili si Aaron Jackson sa restoran upang linisin ang kalat, habang si Julius Reed ay kumain ng mabilis at sinamahan ang ilang babae pabalik sa mansyon. Sa simula, plano niyang harapin ang mga gawain ni Medicine King Valley at pagkatapos ay ipaghiganti si Bambo Whittaker. Walang kwenta sa kanya ang tinaguriang prestihiyosong pamilya, ang pamilya Cook. Sa kanyang harapan, hindi nila kayang tiisin ang kahit isang suntok. Hindi ba't binaligtad niya rin ang kabisera ng ganoon din? Kung gugustuhin niya, tiyak na ang mga tao ng pamilyang Cook ang magbabayad ng halaga. Ang engkwentro namin ni Laird Cook ngayon ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Naupo si Nelson sa likuran ng kotse, nakangisi ng walang imak. Nagmumakmak, gusto niyang tulungan si Bambo Whittaker na maghiganti. Kahit madalas silang magtalo at laging binubuli ni Nelson si Bambo. Biro lang ang lahat. Noon sa Gonzales City, nangako siyang ipaghihiganti si Bambo. Para personal na pabagsakin ang pamilyang kusinero. Pero ngayon, ayaw na siyang isama ni Julius Reed. Pakiramdam ni Nelson ay inakusahan siya. Naiwan siya sa Gonzales City. Gayunpaman, dahil nakaupo si Keller Radcliffe sa passenger seat sa harap, hindi makapagsalita si Julius Reed para aliwin siya. NONGO, S0. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, kinuha niya ang kanyang telepono at palihim na nagpadala ng text message kay Nelson. Ang paglalakbay patungong Morwena ay puno ng panganib. Hindi ka palubos na nakakabawi, kaya hindi ipinapayong sumama ka sa amin. May sarili ring mga alalahanin si Julius Reed. Kahit bumagsak na ang Medicine King Valley. Hindi siya naniwala, ang isang sekta na tumagal ng libu-libong taon ay hindi basta-basta mabuburin ng ganoon lang. Mabuti na lang at hindi pa rin lumilitaw ang tinaguriang Supreme Elder at marami pang iba.
Nasaan ang mga taong ito? Kung ikukumpara sa Supreme Elder, ang yumaong Medicine King at ang mga disipulo ng mga paaralan ng medisina at martial arts ay walang-wala. Sa pinakamarami, sugat lang iyon sa laman. Hanggat nabubuhay pa ang Supreme Elder, kaya nilang ganap na ibalik ang Medicine King Valley. Ngunit ang pagbawi ng nawalang reputasyon ay magiging mas mahirap. Ang pinakamahalagang aspeto ng sekta ay dinurog ni Julius Reed. Nangyari ito minsan ilang daang taon na ang nakalilipas. Ngayon, nangyari na naman ito. Dahil sa ganitong kahihiyan, tiyak na maghihiganti ang mga natitira sa Medicine King Valley. Kung isasama niya si Nelson, magkakaroon ng panganib. Ugong, wala akong pakialam, kung mamamatay man tayo, sabay-sabay tayong mamatay. Dumating ang mensahe ni Nelson. Isasama kita sa susunod, hindi na talaga uobra yan ngayon. Pagkatapos sumagot ni Julius Reed, agad niyang tinanggal ang SIM card at itinapon ang kanyang telepono sa bintana. Julius, ano ito? Nakita ito ni Kella Radcliffe at kumurap, nagtanong, anong ginagawa mo? Buntong hininga. Itinuro ni Julius Reed ang relo sa kanyang palso at walang pakialam na sinabi, ang buhay ng isang mayamang tao ay kadalasang napakasimple at walang palamuti, at nakakabagot din. Halatang hindi niya masabi na ayaw na niyang ituloy ang pagte-text kay Nelson. Baliw ka. Nakatitig si Kella Radcliffe ng blanko sa loob ng kalahating minuto, pagkatapos ay binigyan si Julius Reed ng mapanghamak na tingin at tumalikod. Pagkatapos bumalik sa mansyon, nakatayo si Julius Reed sa attic, nawawala sa malalim na pag-iisip. Balak sana niyang ipaghiganti ang pamilyang Whittaker, ngunit hindi niya inaasahan na ang pamilyang Cook ay sangkot sa Medicine King Valley. Lalo na si Ian Cook, siya ba talaga ang anak sa labas ng hari ng mga gamot? Kung pagsasamahin ang sinabi ni Laird Cook, kumbinsido si Julius Reed na ang anak sa labas ng hari ng gamot ay buhay pa rin. Kahit para sa kaarawan ng kanyang anak na babae, nagpadala siya ng isang magandang regalo. Kaya anong uri ng mahalagang regalo ang mayroon para sa kanyang anak? Habang nakatingin sa mga bituin sa langit, umupo si Julius Reed sa rooftop at bumantong hininga. Nanatiling malaking problema si Lowell Tennyson. At ang problemang iyon ay paparating na. Naroon din ang Shumen at ang Sky Slaughter sect. Bigla, nakaramdam si Julius Reed ng matinding kalungkutan. Pinalibutan siya ng mga kaaway sa buong mundo. Sa mahabang buhay niya na libu-libong taon, marahil ay masyado niyang casual ang paglalaro sa mundo ng mga mortal. Sa hinaharap, tiyak na kakailanganin niyang disiplinahin ang grupong ito ng mga taong walang kwentang tao. Ang mga hindi man lang makapila para maging apo niya ay nang-ahas na magmayabang sa harap niya. Ilang sandali pa, napunta ang tingin niya sa singsing ng hari ng dragon. Ang singsing na ito, maraming sikreto ang nakatago. Kasabay nito, lungsod ng Gonzales, sa tabi ng isang matatarik na bangin. Isang babae ang nakahiga sa tabing dagat. Sa bawat ilang hakbang niya, hindi niya mapigil ang umubo. Tila malubhang nasugatan siya. Walang anumang pagbabago sa mukha ng babae, parang lagi na lang ganito ang ekspresyon. Pero sa likod niya, may nakasaksak na kutsilyo. Libong talam. Kasabay ng isang tunog ng pagnguya. Marahas niyang hinugot ang 1,000 blades, at nagpakawala ng isang mahinang ungol sa sakit. Sumandal siya sa isang bato sa tabi ng dagat, habang humihinga ng malalim. Sakit. Patuloy na walang humpay ang pagdurugo ng sugat. Malubhan ang nasugatan ang babae, at nagdurusa rin siya sa labis na pagkawala ng dugo. Kung hahayaan niyang damyugo ang sugat ng hindi napigilan, malamang na mamamatay siya sa tabing dagat. Huff! Pagkatapos ng maikling paghinto, pinunit ng babae ang isang piraso ng damit at idiniin ito ng malakas sa sugat. Bagamat hindi lubos na epektibo, nagsilbi ito ng ilang layunin. At least, tumigil na ang pagdurugo. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang babae ay naglakad ng may matinding kahirapan, hakbang-hakbang. Parang napuno ng tingga ang mga binti niya. Lumipas ang oras, hindi alam kung gaano katagal. Dumating siya sa isang sira-sirang bodega sa Gonzales City. Doon, may isang taong nakatali. Huff! Hinayla ni Night Fairy Gabriel Abernathy ang kanyang pagod na katawan patungo sa bodega. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang susi at gamit ang huling lakas niya, binuksan ang mga cade ng gumagapos kay Lily Jordan. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa.
Pasensya na, wala akong ibang magawa ng mga sandaling iyon, ito ang mga huling salitang sinabi ni Gabriel Abernathy bago siya nawalan ng malay. Alam niya na kung talagang mamamatay siya, at walang makakatuklas kay Lily Jordan na nakatali rito, tiyak na mamamatay siya sa gutom. O ng dehydration. Ito ang huling naisip niya bago siya nawalan ng malay. Ito rin ang lakas na nagpalakas sa kanya hanggang dito. Si Lily Jordan ang itinali niya. Ayaw niyang mamatay ang isang inosenteng tao. Ayos ka lang ba? Nagpumigla si Lily Jordan na makawala sa mga kadena at hinugot ang isang panyo sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Gabriel Abernathy, na medyo nawalan na ng malay sa sahig. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo. Nako naman. Dinampot ni Lily Jordan ang panyo at pinunit ang isang piraso ng damit ni Gabriel Abernathy upang itali ang sugat. Matapos asikasuhin ang lahat ng ito, dahan-dahan niyang sinuri ang paghinga ng kausap. Tila, buhay pa siya. Nasaan ako? Hinimas ni Lily Jordan ang kanyang ulo, sinusubukang alalahanin. Ang naalala lang niya ay ang pagkikita niya kay Keller Radcliffe para iulat ang mga resulta ng kanyang paglalakbay sa the North Sea. Pagkatapos, pagtalikod niya ay nahimate siya. Dala ang kaisipang ito, tumakbo palabas si Lily Jordan upang tumingin sa langit. Hindi naman masyadong madilim, may mga bituin. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at napag-isip-isip na siya ay nasa Gonzales City. Hindi ko siya pwedeng hayaan na lang mamatay. Tumalikod si Lily Jordan, binuhat si Gabriel Abernathy, at mabilis na lumabas ng bodega. 10 minuto matapos ang paglabas niya, sa wakas ay natanon na niya ang kalsada. Kung saan may kalsada, dapat may mga sasakyan. Ngunit dahil nasa mga suburb, hindi kumain o uminom si Lily Jordan ng kahit ano buong araw. Medyo nanghihina na ang katawan niya. At ang pagpasa ng bigat ni Gabriel Abernathy ay lalong nagpahirap sa kanya. Dahil ilang panahon na ang ginugol ni Lily Jordan sa Gonzales City, medyo pamilyar na siya sa lugar. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad habang nakasakay kay Gabriel Abernathy. Kung hindi niya gagawin, mamamatay ang taong nasa likod niya. Nagsimula nang magdilim ang mga ilaw sa kalye. Hindi na alam ni Lily Jordan kung gaano na siya katagal naglakad. Pero siguradong napakalayo ng distansyang iyon. Nang maramdaman niyang hindi na niya kayang kumapit, sa wakas ay nakita niya ang maliit na bahay ni Julius Reed na istilong kanluranin. Wala ni isang taxi sa kalsada. Sumigaw ng malakas si Lily Jordan, "Kaibigan ako ni Julius Reed, tulungan mo kami." Pagkatapos niyang magsalita, si Lily Jordan, na labis na nababagabag ng pagod, gutom, at panghihina, ay nawalan ng malay at nawalan ng malay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 11:26, ang pumatay sa iyo malalim na ang gabi. Palagi itong tahimik ng hindi pangkaraniwan. Nakatayo sa attic sa pinakamataas na palapag at malalim na nagmumuni-muni, tila may narinig si Julius Reed na pamilyar na boses. Pero hindi niya ito masyadong pinansin, iniisip na ilusyon niya lang iyon. Mula nang sumalakay ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamalayan, palaging nararamdaman ni Julius Reed na nakakaranas siya ng mga ilusyon. Pero pagkalipas ng kalahating minuto, pababa, may malakas na kalabog sa pinto. Putok, tumalon si Julius Reed, tumalon pababa mula sa bubong. Nagkataong nakita niya ang isang disipulo mula sa Wilson Pavilion na may dalang 2 tao at kumakatok sa pinto. Kapatid na Davenport. Pagkakita pa lang ng ilang tao kay Julius Reed, dali-dali nilang ipinaliwanag, parehong hinimate ang mga binibining ito, at sabi ng isa ay kaibigan mo raw siya. Kaibigan ko. Itinaas ni Julius Reed ang ulo ng 2 babae at, nang makita ang kanilang mga mukha, ay medyo nagulat na nagsabi, "Lily Jordan. Kilala mo ba sila?" Nang makitang kilala nga ni Julius Reed ang 2 babaeng ito, nakahinga ng maluwag ang disipulo ng Wilson Pavilion. Kumakatok sa kalagitnaan ng gabi, naiistorbo ang iba, at nakaramdam sila ng alitan. Pero sa pag-aakalang hindi sila maaaring basta na lang tumayo at hindi tumulong, kumatok sila sa pinto. "Ayos lang, isama mo na lang sila rito." Pagkasabi ni Julius Reed ng mga sinabi niya ay agad na pinagbuksan ni Nelson ang pinto. Nang makita ang 2 babae, natigilan muna si Nelson, pagkatapos ay nakabibighaning sinabi, "Haring Dragon, ang dalagang ito ay handang maglingkod sa iyo anumang oras, kaya bakit ka pa kailangang palihim na maglibot?
May bahid pa nga ng hinanakit ang tono niya. Ito si Lily Jordan. Bumantong hininga si Julius Reed nang walang magawa. Hindi nang ahas na magpaliban ang disipulo ng Wilson Pavilion sa likuran niya, at dali-daling dinala ang dalawang tao sa sofa sa mansyon. Pagkatapos, dali-dali silang umalis. Si Lily Jordan. Pagkasara ng pinto, si Nelson, habang nakatingin kay Lily Jordan na nakapikit ng mariin at namumutla ang mukha, ay gulat na nagtanong, paano nangyari ang ganito sa babaeng ito? Kinurot niya ang pulso ni Lily Jordan, bahagyang nakasimangot habang sinasabing, baka nagugutom lang siya. Ang hina ng hininga niya. Sa tabi niya ay si Gabriel Abernathy na nakasuot ng maskarang Kela Radcliffe. Ano si Radcliffe? Nang makita ng malinaw ang mukha ng Night Fairy, napasigaw si Nelson, bakit nasa labas si Kela Radcliffe? Matagal na siyang nasa sala at hindi niya nakitang lumabas si Kela Radcliffe. At mukhang malubhang nasugatan si Kela Radcliffe, namumutla ang mukha niya. Ngunit nang mahawakan ni Nelson si Gabriel Abernathy, mas nagulat siyang sinabi, hindi siya si Kela Radcliffe. Mahina ang aura ng babaeng nasa harap niya, ngunit ramdam na ramdam ni Nelson ang aura ng isang makapangyarihang nilalang. Si Gabriel Abernathy ay isang Grandmaster. Bagamat kadalasan ay mahusay sa pagtatago nito, ngayon ay malapit na siyang mamatay. Walang malay, natural na lumitaw ang aura ng isang Grandmaster. Hindi ito si Kela Radcliffe, kundi ang diwata ng gabi. Matapos tingnan ang mga pinsala ni Gabriel Abernathy, tumalikod si Julius Reed at naglakad papunta sa isang mesa. Sa drawer ng mesa, may iba't ibang gamot. Para ihinto ang pagdurugo, para disimpektahin. Napakakomprehensibo. Naglabas siya ng ilang gamit, pagkatapos ay direktang pinunit ni Julius Reed ang damit ni Gabriel Abernathy. Hoy, Nelson, ikaw ang gumawa niyan. Sa huli, hindi nararapat para sa isang lalaki at isang babae na magkaroon ng ganitong pagdidikit, at ang mga pinsala ng Night Fairy ay nasa kanyang likod. Kahit anong pilit ni Julius Reed, nakakaabala pa rin. Kaya, ipinaubaya na lang niya kay Nelson ang kalat. Tandaan mo, dapat mo silang bantayan ng mabuti. Sa oras na magising sila, sabihin mo agad sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya at umakyat sa taas. Nakatulog na si Kela Radcliffe, niyakap si Bamboo Whittaker. Maaaring binangungot ang batang babae, kaya ayaw siyang hayaan ni Kela Radcliffe na matulog ng mag-isa. Pasimpleng umakyat si Julius Reed sa ikatlong palapag at nanatili mag-isa sa isang maliit na silid. Habang tumatagal ang iniisip niya, lalo niyang nararamdamang may mali. Lily Jordan, diwata ng gabi. Paano kaya nagsama ang dalawang ito? Maaari kayang si Lily Jordan ang may kagagawan ng mga pinsala sa Night Fairy? Mukhang hindi malamang. Ang Night Fairy ay isang Grandmaster, habang si Lily Jordan ay hindi. Hindi magkapantay ang antas ng dalawa. Kailangang maghintay ang lahat hanggang sa magising ang dalawa. Kuwit. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, may nagbabadyang panganib. Guro, dahil papunta na tayo sa Gonzales City at mahaba ang biyahe, bakit hindi tayo sumakay ng eroplano? Sa isang maliit na bayan na mga 300 kilometro mula sa lungsod ng Gonzales. Si Lowell Tennyson at ang ilang mga disipulo ay nakaupo sa isang hostel, kumakain ng beef noodles. Eroplano. Nang marinig ang tanong ng disipulo, malamig na sumagot si Lowell Tennyson, minsan ay sinira ni Julius Reed ang isa sa ating mga helikopter gamit lamang ang kanyang mga kamay, nangangahas ka bang kumuha ng isa? Nang araw na iyon, nang ipadala niya ang helikopter upang kunin ang Pulse Ares na itim. Nabaril na ang helikopter. Panganib. Sa pamamagitan lamang ng paglalakbay sakay ng mga sasakyan tunay na ligtas ang isang tao. Sa lupa, napakahirap mapatay si Sword Zealot. Oo nga. Pero kailan tayo makakarating sa Gonzales City? Napakamot ng ulo ang isang disipulo at nagtanong, mukhang medyo pagod na pagod. Buong araw silang nakaupo sa kotse at pagod na pagod. Huwag kang magmadali. Inilagay ni Sword Zealot ang natirang beef noodles sa mesa at pinunasan ang kanyang bibig. Bukas ng umaga, sasakay tayo ng high-speed rail diretso papuntang Gonzales City. Kung gayon, bilang iyong Panginoon, ako mismo ang papatay sa banal na Panginoon ng 10,000 alyansa sa bundok. May bahid ng pag-asam sa kanyang mga mata. Banal na Panginoon ng 10,000 alyansa sa bundok. Minsan, isang napakamakapangyarihang nilalang.
Ang ideya pa lang ay natuwa na siya. Matapos patayin si Julius Reed, mabawi ang Pulse Ares na itim, at isuot ito sa kanyang anak. Ang bagay na ito ay lubos na malulutas. Guro, paano nangyaring ganito kababa ang 10,000 Mountain Alliance? Noong araw, ang galing nila. May paghamak na sumagot si Sword Zealot. Ngayon, kaya pa silang malampasan ng Lowell Tennyson ko. Ang 10,000 Mountain Alliance ay nasa kaguluhan, may mga bali-balitang nawalan na ng alaala ang banal na guro at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Ang patuloy na panloob na alitan ay nangangahulugan na ang kanilang pagkatalo ay usapin na lamang ng panahon. Marahang tinapik ni Sword Zealot ang kanyang tiyan, may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha, mas masarap ang noodles na ito kaysa sa kayang lutuin ng mga chef sa ating lambak. Oy, sus Mariosep, biglang may narinig na ingay mula sa labas ng bintana. WHO. Hinablot ni Sword Zealot ang mahabang espada sa tabi niya at tumalon palabas. Nasa ikatlong palapag siya ng bahay tuluyan, bukas pa rin ang bintana. Ngunit pagkatapos lumapag, wala siyang nakitang kakaiba. Kakaiba, ilusyon ba iyon? Hawak niya ang espada sa isang kamay, maingat na pinagmamasdan ang paligid. Napakadilim noon, pero ang persepsyon ng isang Grandmaster ay pambihira. Kung may anumang panganib sa malapit, tiyak na mapapansin niya ang mga iyon. Malinaw na may narinig siya kanina, kaya bakit wala man lang gumagalaw ngayon? WHO. Muling malakas na tanong ni Sword Zealot. Walang sagot, natahimik ang buong paligid, pero kakaiba ang katahimikang ito. Walang huni ng ibon, walang huni ng insekto. Walang kahit anong tunog. Napaka-abnormal. Dahan-daang ipinikit ni Sword Zealot ang kanyang mga mata, sinusubukang damhin ang mga panganib sa paligid niya. N-Omicron o C-Omicron. Ngunit wala siyang natagpuan. Saka lamang, mula sa loob ng bahay tuluyan na kakalabas lang niya, may narinig siyang sigaw. Ang sigaw ng lingkod na espada. Hindi maganda. Tumalikod si Sword Zealot at tumakbo pabalik, tumalon pababa sa ground floor. Oy, sus Mariosep, sa pamamagitan ng bintana, bumalik siya sa ikatlong palapag. Pero natigilan agad si Sword Zealot nang makita niya ang eksena sa harap niya. Napatay na ang lahat ng mga espada na tagapaglingkod sa silid. Isang espada na tumagos sa lalamunan. Wala ni isa sa mga sword servant ang nakapagbunot man lang ng kanilang mga espada. Dugo, patuloy na umaagos. Dilat na dilat ang mga mata ng mga sword servant, hindi matanggap ang kanilang pagkamatay. Sino ang may gawa nito? Umungol ang espada Zealot. Malakas ang kalaban. Ang hindi man lang pagbunot ng espada ng kanyang mga nasasakupan ay tiyak na nangangahulugan na ang sumasalakay ay isang makapangyarihang kalaban. Oy, sus Mariosep, isa pang tunog. Naghahanap ng kamatayan. Buong bagsik na hinugot ni Sword Zealot ang kanyang mahabang espada at tumalon sa ere. Nang makababa siya, hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi tumakas ang kalaban kundi maayos na nakatayo sa baba. Mga 12-dosenang sa kanila. Tila, hinihintay na nila siya. Sino ka? Matigas na tanong ni Sword Zealot. Ang mga papatay sa iyo. Itinapon ng lalaki ang upos ng sigarilyo mula sa kanyang bibig sa lupa at bahagyang ikinumpas ang kanyang kamay. Sa likuran niya, 12-dosenang mga lalaking nakaitim ang nakataas ang kanilang mahahabang espada, dahan-daang papalapit kay Sword Zealot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:27, Pagtatapos ng gawain, kilala mo ba kung sino ako? Hawak ni Longsword ang kanyang espada sa isang kamay, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakamamatay na aura. Umaalingaw-ngaw ang katanyagan ni Lowell Tennyson, kasabay ng Mount Shu at Sky Slaughter Sect. Ang mga ordinaryong sekta ng martial arts ay umaatras ng 3 bahay ang layo kapag narinig ang pangalan ni Lowell Tennyson. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay nang ahas na patayin ang kanyang mga tagapaglingkod na may espada. Oo, pinatay ni Devlin ang upos ng sigarilyo sa ilalim ng kanyang paa, walang pakialam na sinabi, ang lalaking papatayin ko ngayon ay ang tao ng Lowell Tennyson mo. Ikaw, parehong nahihiya at galit ang naramdaman ni Longsword. Nabuhay siya ng ilang dekada, at ito ang unang pagkakataon na may nagbanta sa kanya. Mayabang na tanga. Ang lakas ng loob mong patayin ang lingkod kong may espada. Ngayon,
Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ni Lowell Tennyson. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang espadang hamati sa hangin. Ibagsak mo siya. Mabilis na nakaiwas si Devlin. Sumandal siya sa isang puno, kumuha ng sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang dibdib at tahimik na sinindihan ito. Mayroon pa siyang isang buong pakete ng sigarilyo, dahil hindi naman ninakaw ni Brazen Beaumont ang mga iyon. N0 noo, si Omicron. Medyo nahihilig na ako sa paninigarilyo nitong mga nakaraang araw, huminga siya ng malalim at hindi napigil ang umubo. Kumalabog. Sa harap niya, si Longsword at ang mga lalaking nakaitim ay nagsasagupaan. Sandali, kumislap ang mga kislap ng apoy. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang Longsword sa mga bakal na kutsilyo ng mga lalaki, na nagdulot ng mga spark. Ang mga high-tech na lalaking nakaitim ay kumilos ng may lubos na disiplina. Palagi nilang binabago ang kanilang porma sayon, binibigyang kahulugan ang datos na ipinapasok sa kanilang mga chip sa pamamagitan ng kanilang mga mata, at nagsisimulang sumalungat sa mga galaw ng mabilisan. Bagamat ang mga lalaking ito ay mas mababa kaysa kay Grandmaster Longsword sa kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, napakarami pa rin nila. Gaya ng kasabihan, kahit ang mabangis na tigre ay natatakot sa isang kawan ng mga lobo. Ang halos walang kapintasang paraan ng pag-atake ng mga lalaking nakaitim ay nagbigay kay Longsword ng matinding hirap. Isang kumislap ng talam at mga anino ng mga espada ang dumaan, pinalamutian ang malungkot na gabi. Sus Mariosep, sino ka ba talaga? Habang lumalaban siya, lalo niyang napagtanto na may mali. Walang puwang sa opensa at depensa ng mga lalaking nakaitim, kahit anong laban niya, hindi pa rin siya makahanap ng magandang kalamangan. Bakasyon. Sa wakas, inihagis ni Longsword ang kanyang espada, na naglabas ng hindi mabilang na daloy ng sword chi. Ito ang kanyang signature skill, ang sword chi na nagmumula sa silangan. Sa isang iglap, lumakas ang hangin sa gabi. Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Ang tatlong lalaking nakaitim na pinakamalapit sa kanya ay natambak, kasabay ng pagtalsik ng ambon ng dugo mula sa kanilang mga katawan. Sinamantala ang pagkakataong ito, tumalon si Longsword sa ere para bawiin ang kanyang espada at diretsyong sumugod kay Devlin. Hulihin ang pinuno para mahuli ang magnanakaw. Kung mahuhuli niya ang pinuno, malalaman man lang niya kung sino ang kalaban. Dahil alam nilang isa siyang elder ni Lowell Tennyson at nang ahas silang patayin ang isang katulong na may espada. Ipinahiwatig nito na hindi sila nag-aalala tungkol sa paghihiganti mula kay Lowell Tennyson. Ngunit sa buong mundo, iilan lamang ang mga sekta na nang ahas na baliwalain si Lowell Tennyson ng ganito. Sino kaya ito? Mas kakaiba pa ang mga lalaking nakaitim. Si Longsword, na nakapaglakbay na sa buong mundo ng ilang dekada, ay hindi pa nakakita ng ganitong mga taktika. Ibigay mo ang buhay mo. Sumigaw siya, habang ang isang kamay lang niya ay may hawak na espada nang may di mapigil ang lakas. Hey! Nang harapin ang espadang direktang tumutok sa kanya, hindi umiwas si Devlin at sa halip ay bahagyang ngumiti. Nang wala pang 5 metro ang layo nila, bigla niyang itinaas ang kanang kamay niya. Sa kanyang kamay, may isang kahon ng mga nakatagong armas. Swoosh! Sus Mariosep! Mabilis na tumama ang mga pana. Sus Mariosep! Kumalabog. Inikat ni Longsword ang kanyang katawan sa ere, bahagyang inayos ang kanyang Longsword. Nagawa ko lang matamba ang mga lumilipad na pana. Ngunit nang akala niya ay kayanan niyang mahuli ang kalaban. Biglang yumuko si Devlin. Isang kutsilyong bakal ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Nagbanggaan ang mga talam. Ginamit ni Longsword ang puwersa para mabilis na umatras. Sino ka ba talaga? Habang nakatingin sa mga lalaking nakaitim na nakatayo sa likuran ni Devlin, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Longsword. Hindi siya takot sa mga eksperto, inaabangan pa nga niya ang mga tunggalian nila. Palagi siyang may lubos na tiwala sa kanyang lakas. Pero ngayon, pakiramdam niya ay may mali. Mukhang hindi ordinaryong tao ang mga kalaban niya. Hindi maaaring maging 12 ng malakas ang mga ordinaryong tao nang walang anumang depekto sa kanilang mga pag-atake. Parang naensayo na ang lahat. Nasabi ko na sa iyo dati, sabi ni Devlin habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran. Malamig ang boses, ang lalaking pumatay sa iyo. Pagkatapos ay iniutos niya, humayo ka.
Gawin itong mabilis at determinado. Swoosh! Sus Mariosep, 12 ng mga lalaki ang agad na kumuha ng kani-kanilang mga kutsilyong bakal, at nagsimulang sumugod na parang mga baliw. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong mawalan ng kahit isang patong ng balat. Mahigpit na hinawakan ng sword fanatic ang kanyang longsword sa magkabilang kamay at huminga ng malalim. Bakasyon. Sus Mariosep, isang manipis na parang ambon na sword chi ang pumailan lang sa ere. Kumabog. Sa unahan, ilang lalaking nakaitim ang napalipad paatras. Pero hindi makapaniwala ang sword fanatic nang muling tumayo ang mga lalaking ito matapos matambas sa lupa. Para silang mga ipis na hindi mapapatay. Imposible. Nanlaki ang mga mata niya, halatang gulat na gulat. Sa isang tama lang ng espada, kahit ang isang grandmaster na nasugatan ng sword chi na ito ay mawawalan ng kakayahang lumaban ng maikling panahon. Pero ang mga lalaking nakaitim na ito ay hindi talaga mga grandmaster. Sa kanyang sandali ng pagkamangha, biglang sumulpat ang isang balak na pumatay mula sa kanyang likuran. Ang matalas na pandaman ng isang grandmaster ang nagbigay daan sa sword fanatic na humarap at manakit gamit ang kanyang espada. Hamampis siya ng buong lakas. Kumalabog. Lumipad ang mga kislap. Bumagsak ng tambak ang mga lalaking nakaitim. Ngunit ang mga natitirang lalaki, na parang hindi nakakaramdam ng sakit o takot, ay nagtakbuhan na parang mga baliw. At ang mga kakasugat lang ng sword chi ay muling umaatake. Gusto kong makita kung ano ba talaga kayong mga nilalang. Hawak ng sword fanatic ang espada sa kaliwang kamay niya, at marahas na ikinakaway ang hawakan gamit ang gitnang daliri ng kanang kamay niya. Oy, sus Mariosep, lumipad sa ere ang longsword. Ang lalaking nakaitim sa unahan ay natusok ng longsword. Bakasyon. Sumunod ang sword fanatic, hinawakan ang hawakan gamit ang kanang kamay at pilit itong itinaas. Sumisirit, kasabay ng malakas na ingay. Dugo, na may halong bakal na prosthetics, ay nakakalat sa buong lupa. Sa wakas ay namatay sa lupa ang lalaking nakaitim na ito. At ang lente sa kanyang mukha ay patuloy pa ring kumukurap-kurap. Paano ito mangyayari? Hawak ng sword fanatic ang longsword, tulala habang nakatitig sa dugo at metal na naghalo sa harap niya. Sa kanyang mga mata, nag-uumapo ang kawalan ng paniniwala. Tway, dahil sa kanyang pagkagulat, tinamaan siya ng malakas sa likod ng isang patalim. Oy, sus Mariosep, umikot ang sword fanatic gamit ang isang backhanded sword strike. Pumaitaas ang sword chi. Ang lalaking nakaitim ay sumabog at nagpira-piraso. Gayun din, ang bakal ay nakakalat sa lupa. Sus Mariosep, ang sword fanatic ay nakapaglakbay na sa buong mundo sa loob ng maraming taon ngunit ngayon lang nakakita ng ganitong mga kakilakilabot. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Sa kabila ng pagiging isang great grandmaster, ang sword fanatic ay nakadapa pa rin sa lupa dahil sa pinsala sa kanyang likod, habang maraming mahahabang kutsilyo ang humiwa mula sa langit. Pumutok. Sinamantala ang sandaling iyon, dinurog ng mga lalaking nakaitim ang mga buto niya sa binti. Ang lakas ng loob mong patayin ako, hindi kayo papayagang makatakas ni Lowell Tennyson sa mga halimaw na yan. Ang sword fanatic, na may pulang mga mata, ay tumingin sa lalaking nakaitim sa harap niya. Ang mga mata niya ay puno ng nag-aalab na puot. Ang isang nakatatanda sa Lowell Tennyson ay mabihag ng isang grupo ng mga halimaw, isang nakakahiyang kahihiyan. Panahon na ng teknolohiya ngayon. Lumapit si Devlin sa sword fanatic, bahagyang yumoko, kailangan mong laging sumabay sa panahon. Kung tutuusin, ano nga ba ang halaga ni Lowell Tennyson o ng isang great grandmaster? Isa lamang akong ordinaryong tao, baguhan pa lamang sa larangan ng martial arts. Pero ngayon, ikaw ang nakaluhod sa lupa, hindi ako. Walang hiya, umungol sa galit ang panatiko ng espada. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit mahigpit na pinipigilan ang kanyang katawan. Tama. Hinalugwog ni Devlin ang katawan ng sword fanatic at mabilis na kinuha ang isang cellphone. Matagal mo nang gustong malaman kung sino ako, di ba? Bumulong siya sa tainga ng sword fanatic. Ako si Devlin, pero ang pumatay sa iyo ay si Mad Dragon. Tway. Pagkatapos sabihin iyon, tinusok ni Devlin ang dibdib ng sword fanatic gamit ang isang espada. Ikaw, hanggang kamatayan, ang mga mata ng sword fanatic ay puno ng hindi makapaniwala. Kumatok, binawi ang longsword.
Bumagsak sa lupa ang panatiko ng espada. Pagkatapos, kinuha ni Devlin ang isang gininto ang maskara ng dragon mula sa kanyang dibdib at inilagay ito sa kanyang mukha. Inayos niya ang maskara sa harap ng screen at nagsimulang mag-record ng video. Nang matapos, ipinadala niya ito sa Valley Master ng Lowell Tennyson. Tapusin mo na. Oy, sus Mariosep, dinurog ni Devlin ang cellphone gamit ang isang pana. Pagkatapos, nagpatak siya ng upos ng sigarilyo sa katawan ng sword fanatic. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at naglaho sa kalaliman ng gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1128, Buntis Dong. Hating gabi, Lowell Tennyson. Biglang tumunog ang malaking kampana na nakasabit sa gitna ng lambak. Anong nangyayari? Nagmamadaling nagbihis si Gillian Tennyson at lumabas, para lamang makasalubong ang kanyang nakatatanda. Hindi ko rin alam, sabi ni Ian Radcliffe na may katulad na nalilitong mukha, pero kapag tumunog na ang kampana, tiyak na nangangahulugan iyon ng gulo. Sa kalagitnaan ng gabi, ang karaniwang tahimik na si Lowell Tennyson ay biglang napuno ng ingay. Maraming matatanda at disipulo, na inaantok ang mga mata, ang lumabas mula sa kanilang mga silid, at nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Lumabas lang din ako. Sa kalagitnaan ng gabi, nanaginip ako ng maganda. Nagkukwentuhan ang lahat habang naglalakad, at kahit nagrereklamo sila, mabilis pa rin ang kanilang mga hakbang. Tanging ang Valley Master lamang ang may awtoridad na patunugan ang kampana na iyon. Wala pang 10 minuto mula nang tumunog ang bell. Punong-puno na ng mga tao ang pangunahing bulwagan. Nakatayo ang Valley Master sa pinakagitna, hindi umiimik, namumutla ang mukha. Nang makita ang ekspresyon ng Valley Master, lahat ay sadyang nanatiling tahimik. Marahil, may malaking nangyari. Nandito na ba ang lahat? Matapos tumingin sa paligid, malamig na nagsimula ang Valley Master. Lahat ng 4 na tagapagtanggol ni Lowell Tennyson, 8 elder, 371 disipulo. Lahat ay naruroon. Isa sa mga elder, si Ian Radcliffe, ay tumayo at tumugon. Mabuti. Tumanggo si Valley Master Chris Tennyson at kinuha ang isang mobile phone. Ngayon, may gusto akong ipakita sa inyong lahat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at itinapat ang screen ng telepono sa malaking screen sa likuran niya. Bagamat isang lumang sekta ang Lowell Tennyson, nakisabay ito sa panahon. Ang pang-araw-araw na buhay ay katulad lamang ng sa mga ordinaryong tao. Baliw na dragon. Nang makita ng lahat ang bangkay sa screen, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Ngunit sa sandaling iyon, isang mukha, o sa halip, isang mukhang nakasuot ng maskara, ang lumitaw sa screen. Kumusta sa lahat sa Lowell Tennyson, ako si Mad Dragon. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay at saka tumayo na ang kanyang paa ay nasa ulo ng patay na hindi kumukurap. Sus Mariosep, sa ibaba, may sumigaw. Alam kong galit na galit kayong lahat ngayon, mapang-uyam na sabi ng lalaking nakamaskara sa screen, pero lumampas si Mad Dragon at nang ahas na kalabanan ako, at ngayon ay napatay na siya. Kung sino man sa inyo ang sasama, magiging katulad din niya kayo. Mayabang, napakawalang ingat, ako mismo ang papatay sa kanya, para ipaghiganti ang kapatid kong si Mad Dragon. Si Mad Dragon ay isang elder ni Lowell Tennyson, na may mataas at maimpluwensyang posisyon. Ngayong napatay na ang matanda at nilapastangan ang kanyang bangkay, isa itong direktang insulto kay Lowell Tennyson. Isang sampal sa mukha para sa bawat isa sa kanila. Alam kong gusto mo akong patayin ngayon din. Sige na, naghanda na ako ng mga kabaong sa Gonzales City, naghihintay para sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng video, hindi pa rin nakalimutan ng lalaking nakamaskara na manguyam, inilaan ko na ang ulo ng iyong Valley Master. Kasabay noon ay biglang natapos ang video. Baliw. Putok. Malakas na hinampas ni Ian Radcliffe ang mesa. Namumula ang mga mata, papatayin ko siya. Sasama rin ako. Tumayo rin si Gillian Tennyson. Aalis na ako. Ako rin. Sa ibaba, sunod-sunod na hanay ng mga disipulo ni Lowell Tennyson ang tumayo. Napuno sila ng galit. Ako, si Lowell Tennyson, simula nang itatag ng patriarkang nagtatag ang sekta, ay umiral na sa loob ng 1,372 taon.
Sa loob ng 1372 taon na ito, hindi naman sa wala pa tayong nawalang elder, kahit 3 Valley Masters na ang namatay sa labanan. Nakatayo si Chris Tennyson sa gitna ng bulwagan, at madamdaming nagsalita, sa loob ng 1,000 taon, si Lowell Tennyson ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga kaaway. Ngunit mahigit 1,000 taon na ang lumipas, kahit pangalan lang ng ating mga kaaway ay hindi nila iniwan, at tuluyan ng naging alabok sa kasaysayan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Lowell Tennyson rito, hindi natitinag. Hindi kami takot mamatay. Ngunit para sa bawat isa sa atin na mamamatay, ang kaaway ay dapat magbayad ng 10 beses, 100 beses ang halaga. Bam! Tunog. Ang mesang kahoy sa gitna ng bulwagan ay sumabog at nagkapira-piraso. Tumangala si Chris Tennyson, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Ian Radcliffe, Gillian Tennyson. Sumigaw siya ng malakas. Narito, binunot ng dalawa ang kanilang mga espada at humakbang paarap. Bukas, ako mismo ang magpapalam sa inyong dalawa. Biglang pinagpag ni Chris Tennyson ang kanyang manggas at naglakad palabas ng malaking bulwagan. Sa panahong iyon, magpapahayag si Lowell Tennyson sa lahat ng sekta sa mundo. Halina ang ating dalawang matatanda upang patayin ang baliw na dragon at salubungin ang panatiko sa espada pauwi. Kuwit. Habang nakaupo sa bahay, may nahulog na palayok mula sa langit. Bilang ang walang kaalam-alam na grupo, si Julius Reed ay naupo sa upuan ng kanyang maliit na silid. Nakatulog na siya, nanaginip siya. Sa panaginip, ang lalaking nababalot pa rin ng dugo, may hawak na ulo ng tao at paparating upang angkinan ang kanyang buhay. Pakiramdam ni Julius Reed ay palagi na niyang nakikita ang lalaking ito. Pero hindi niya lang talaga maalala. Kung ibang tao lang ang nanaginip nito, siguradong madyay gising sila sa gulat. Pero hindi ginawa ni Julius Reed. Lumapit pa siya, yumoko, at sinuri ang ulo na hawak ng lalaki. Gayunpaman, natatakpan ng buhok nito ang mukha ng lalaki. Nang maisip niyang itaas ang buhok at makita ang mukha sa ilalim. Ginaising siya ng panaginip. Sino kaya iyon? Iminulat ni Julius Reed ang kanyang mga mata, 6:00 na ng umaga. Malabo niyang narinig na may nagpaiprito ng pagkain sa baba. Sinusundan ni Julius Reed ang amoy, unti-unting bumaba ng hagdan. Sa katunayan, si Nelson ang nagluluto. Ano ang ginagawa mo? Dahil sa amoy ng pagkain, hinawakan ni Julius Reed ang kanyang tiyan, pakiramdam niya ay may kakaiba. Bakit naman siya magugutom ng ganito kaga? Ginisang bato ng baboy, para bumuti ang iyong pangangatawan. Nagsuot si Nelson ng apron, nakitang-kita ang pagiging isang mapagmalasakit na asawa at ina. Zero no Omicron, S Omicron. Sinamantala ang tulog pa ng iba, tahimik niyang itinuro ang isang ulam na handa na. Piniritong itlog na may leeks, gusto mo ba? Ayos lang, kahit na mainitan ang ulo mo, hindi may kakaila ang husay mo sa pagluluto. Yumoko si Julius Reed, dahan-daang hinawakan ang pinggan at nalanghap ang amoy. Halatang-halata na nabighani siya. Mga papuri sa iyo. Kung gayon, hari ng dragon, maaari mo ba akong tanggapin? Pang-aakit ni Nelson, habang nakayuko kay Julius Reed, total, sinipangan mo naman ako, dapat mong panagutan. Lumayas ka. Agad na iniwas ni Julius Reed ang kanyang tingin. Mas mabilis pa sa pagbaligtad ng libro. Sa totoo lang, may itinatago ako sa'yo. Biglang tumigil si Nelson sa kanyang mga kilos at tumingin ng seryoso kay Julius Reed. May iba pa akong gagawin, maging abala ka. Biglang nakaramdam si Julius Reed na may mali. Isang amoy ng sabwatan. Teka, malakas na hinawakan ni Nelson ang kamay niya. Isang pangungusap lang. May bahid ng pagmamakaawa ang tono niya. Isang pangungusap lang. Nag-atubili si Julius Reed, habang itinuturo ang ginisang bato ng baboy sa kaldero. Masusunog na ang mga iyon. Hintayin mo ako kung ganoon. Mabilis na natapos ni Nelson ang pagluluto ng ulam. Tumulong si Julius Reed sa pagbubuhat ng isang maliit na plato at itinabi ito. Tapos na ang ginisang bato ng baboy. Masarap sa hitsura at amoy. Nang maamoy ni Julius Reed ang pagkain, medyo nagutom siya. Sige, sabihin mo na sa akin ngayon. Pero pinigilan pa rin niya ang sarili. Medyo nakakaramdam ng kuryosidad at inaabangan ang sasabihin ni Nelson.
Nang gabing iyon ay talagang nakaramdam si Julius Reed ng pagkakasala. Una, naawa siya kay Kela Radcliffe. Kahit na nadroga siya at hindi pa bumabalik ang kanyang cultivation, hindi niya kayang labanan ang matapang na droga. Pangalawa, pakiramdam din niya ay may utang na loob siya kay Nelson. Isang disenteng babae mula sa Asher Mountain ang sinira niya ng ganoon. Bukod dito, si Nelson ay palaging tahimik na sumusuporta sa kanya, isinasapanganib pa nga ang buhay nito para sa kanya. Ayaw gumawa ng mga dahilan ni Julius Reed, na sinasabing isang pagkakamali na maaaring gawin ng sino mang lalaki. Nangyari na ang nangyari, at walang saysay ang mga dahilan. Ako, dahan-dahan ang inilagay ni Nelson ang kanang kamay niya sa tiyan niya, at Yumoko, buntis ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 129, ang naantig na Kela Radcliffe na buhay si Julius Reed ng mahigit 10,000 taon. Tinamaan na siya ng kidlat ng hindi mabilang na beses. Minsan, sa sobrang pagkabagot niya, nagdala siya ng lightning rod at tumayo sa rooftop habang umuulan. Ninanamnam ang kilig na dulot ng electric shock. Ngunit ang dalawang pinaka hindi malilimutang karanasan, ay mas matindi kaysa sa mga electric shock. Isa na rito ang sandaling bumalik ang kanyang alaala, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng heavenly thunder. Ang isa pa, ay ngayon. Tila gumuho ang mundo. Umikot ang ulo ni Julius Reed, at muntik na siyang matambas sa lupa. Ano? Kailan mo nalaman? Idinikit niya ang mga kamay sa kanyang mga sentido, pilit na pinapanatili ang kanyang kamalayan. Noong nakaraang linggo, bago bumalik mula sa kabisera. Kinagat ni Nelson ang kanyang labi, mukhang medyo naaasar, pero huwag kang mag-alala, hindi ko guguluhin ang buhay mo, ni hindi kita papanagutan. Ako mismo ang may gawa nito, at ako ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Sinabi niya ito ng may bahagyang ngiti, pero maganda naman kung ganito, kahit papaano sa hinaharap, makakasama ko na ang sanggol. Hindi na kailangan. Tumangala si Julius Reed, naghahabol ng hininga. Ako ang may gawa nito. Ako, si Julius Reed, ay isang lalaki lamang, at ipagtatanggol ko ang aking mga kilos. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, may bahid ng sakit sa kanyang boses, maya-maya, magtatapat na ako kay Kela Radcliffe. Kahit ano pa ang maging kahihinatnan, tatanggapin ko lahat. Inosente naman ang bata, kung tutuusin. Gulong-gulo ang mga iniisip niya. Magulo hanggang sa sukdulan. NONO, C0. Pero ang isang lalaki, dapat pasanin ang lahat. Puff. Saka lang idinikit ni Nelson ang kanyang mga labi habang nakangiti, nagbibiro lang ako. Habang pinapanood ang naguguluhang at seryosong ekspresyon ni Julius Reed, tumawa siya ng malakas, mabuti na lang at may konsensya ka. Niloko mo ako. Hinawakan ni Julius Reed ang palso ni Nelson. Sa katunayan, nagsisinungaling siya. Haha, ang saya naman. Tumawa si Nelson na parang bata, yumuyuko sa tuwa. Oy, nga pala, napakamot ng ulo si Julius Reed, at biglang nagtanong, kumusta ang paggaling mo? Lubos na akong nakabawi, tulad ng dati. Lumingon-lingon si Nelson, labis ang kanyang tuwa. At least alam niyang may lugar pa rin siya sa puso ni Julius Reed. Mabuti iyan. Tumanggo si Julius Reed, at saka itinuro ang likuran ni Nelson, at medyo nagulat na sinabi, bakit dumating ang iyong Panginoon? Guro, paglingon pa lang ni Nelson, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa mula sa likuran niya. Kaagad pagkatapos noon, ang buong katawan niya ay tumama sa bintana at lumipad palabas. Niloloko mo ako, tanga. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang pantalon at pinulot ang mga tsinelas na natanggal. Ipinatong niya ang mga ito sa kanyang mga paa. Si Nelson ay isang grandmaster, at hanggat nakabawi ang kanyang katawan, ang sipa na iyon ay parang kilati. Titigan natin ito. Pagkatapos ng maikling pag-aatubili, kinuha niya ang kanyang chopsticks at kumain ng 2 kagat ng stir-fried kidneys. Napakasarap ng lasa. Halos kasing sarap noong siya mismo ang gumawa. Ano ang tunog na iyon? Medyo malakas ang tunog ng nababasag na bintana. Sina Bamboo Whittaker at Kela Radcliffe ay parehong gulat na nagising. Pareho silang nakapijama, papasok sa kusina at nagtanong, ano yang ingay na yan? Nako, lumabas si Nelson para bumili ng mga grocery, at nahirapan siyang bumaba, kaya lumabas na lang siya sa bintana,
walang pakialam na paliwanag ni Julius Reed. Julius, ikaw, maaga ka bang nagising para tulungan tayong magluto? Nagmadaling lumapit si Keller Radcliffe, bahagyang sumangot, ang bango naman. Oo, sumunod si Bamboo Whittaker, habang naaamoy ang mahinang amoy. Bakas sa mukha niya ang kaligayahan. Tila ba bumuti ang kanyang kalooban. Kahit papaano ay walang bakas ng lungkot na dulot ng kahapon sa mukha niya. Oo, akala ko matutulog ka pa ng mas matagal, kaya maaga akong nagising para magluto. Pero yung pilyong si Nelson ay dumaan sa bintana sa halip na sa pinto at ginising ka pa rin. Napakamot si Julius Reed sa kanyang ulo, bahagyang humihingi ng paumanhin, pasensya na tungkol dyan. Mahal ko, niyakap siya ni Keller Radcliffe, at hinalikan si Julius Reed sa mukha. Salamat, salamat sa almusal. Napuno ng pasasalamat ang mukha niya. Ubo-ubo, nandito pa rin ang bata. Tumalikod si Bamboo Whittaker, na pumatay sa mood, hindi ka ba nahihiya? Pa, namula ang mukha ni Keller Radcliffe, at tumalikod siya at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Nasa problema ka ngayon. Si Julius Reed, na nalubog sa kaligayahan at kagalakan, ay biglang sumulpot sa isang balak na pumatay at sinunggaban si Bamboo Whittaker. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Tatay, nagkamali ako. Labis na nagpumigla si Bamboo Whittaker, tinawag na kitang tatay, pwede mo na ba akong pakawalan? Ngunit ng sandaling iyon, si Keller Radcliffe, na magulo at nag-aalab ang buhok, ay itinulak ang pinto. Nang makita ang eksena sa harap niya, itinuro niya si Julius Reed, tanga ka, hindi mo man lang patatawarin ang mga bata. Pa, binitawan ni Julius Reed ang kanyang pagkakahawak, at bumagsak si Bamboo Whittaker sa sahig. Napangiwi sa sakit, nakasimangot. Palagi ko siyang tinatrato na parang anak ko, ikulong mo na lang ang mga maruruming iniisip mo. Ikaw, si Keller Radcliffe, na tuluyang nasira ang mood niya kanina, ay ngayon ay galit na. Humph, tumalikod na lang siya at bumalik sa sarili niyang kwarto. Ang galing mo naman kung maantig. Kumabog. Kakapasok lang ni Keller Radcliffe sa kanyang silid nang may kumatok sa pinto sa kanyang likuran. Humph, iniisip ko na humingi ng tawad ngayon, bakit ang tagal mo? Pagkatapos ng 3 katok, tumayo siya at binuksan ang pinto. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Habang nagsasalita siya, seryoso ang mukha ni Keller Radcliffe. Hindi, gusto ko lang magtanong tungkol kina Lily Jordan at Night Fairy. Putok, muling isinara ang pinto. Nakaramdam ng matinding kirot ang ilong ni Julius Reed. Mga kababaihan ng Asher Mountain, talagang hindi dapat maliitin. Dahil wala nang ibang pagpipilian, siya mismo ang pumunta sa kwarto ni na Lily Jordan at Night Fairy. Madilim na madilim ang silid. Nakasabit na ang mga kurtina. Sa kama, may 2 babaeng nakahiga. Oy, sus Mariosep! Binuksan ni Julius Reed ang mga kurtina at habang nakapalibot ang mga kamay sa likod, lumapit siya sa 2. Mukha naman silang maayos. Kinuskos ni Lily Jordan ang kanyang mga mata at nang makita si Julius Reed, medyo nagulat siyang napasigaw, Kuya Davenport. Oo, tumanggaw si Julius Reed at dahan-daang kinurot ang pulso niya gamit ang kanang kamay nito. Stable naman ang pulso niya, walang malalaking problema. Paano kayo napunta sa kama kasama ang taong ito? Ito ang pinakamalaking misteryo niya. Isa rito ay ang ulilang anak ni Ian Jordan, si Lily Jordan. Ang isa pa ay ang diwata ng gabi. Bukod sa kanilang koneksyon sa pamamagitan ng 10,000 Mountain Alliance. Tila walang ibang magkakaugnay na bagay. Pero kahit papaano, nagkasalubong ang dalawang ito. Medyo nakakaintindi na ako ngayon. Bumangon si Lily Jordan mula sa kama, nakasimangot, noong araw na pumunta ako para makita ka, maaaring hindi si Keller Radcliffe ang nakasalubong ko, kundi itong taong ito sa tabi ko. Hindi siya hanggal, sa katunayan, matalino naman siya. Binasbasan lang ng utak ng 9 spirits sa loob ng maraming taon. Humahantong sa medyo pagkawala ng malayang pag-iisip. Ganap na sumusunod sa mga tagubilin ng kanyang tagapagturo. May iba pa ba rito? Tiningnan ni Julius Reed ang malubhang na sugatan at walang malay na Night Fairy at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang napag-usapan ninyo noong araw na iyon. Matapos isalaysay ni Lily Jordan ang lahat, napaisip ng malalim si Julius Reed. Pero bakit, hinayaan ka niya?
Ito ang pinakanakapagtaka kay Julius Reed. Matapos marinig ang kwento ni Lily Jordan, tila posible na ang dating Night Fairy ay hindi patay. Malamang na sinusubukang protektahan ng kasalukuyang Night Fairy ang sikreto ng kanyang guro. Pero, sino ang muntik nang pumatay sa Night Fairy? At sa huli, bakit hinayaan ng Night Fairy na umalis si Lily Jordan? Hindi ako sigurado. Umiling si Lily Jordan. Kyler Reed. Biglang naalala ni Julius Reed ang pangalang Sergey Harris mula sa bibig ni Anna Harris. Mukhang si Kyler Reed iyon. Ang dagat hilaga. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Hindi patay si Kyler Reed, at patuloy siyang lumilitaw kasama ang pekeng Anna Harris. Ipinapakita nito na hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa North Sea. Tumayo si Julius Reed, tumingin kina Lily Jordan at Night Fairy, huminga ng malalim at sinabing, "Bago ako bumalik, huwag mo siyang hayaang umalis." Kahit balihin mo pa ang mga binti niya, hindi pa rin siya maaaring umalis. Pagkasabi niya noon ay lumabas na siya ng kwarto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1130, ang perlas nilisan ni Julius Reed ang mansyon, patungo sa Copper Sparrow platform ng mag-isa. Maaga pa naman, at hindi pa nga nagigising si Aaron Jackson. Mabuti na lang at tinawagan ni Julius Reed si Aaron habang nagmamaneho. Pagdating niya sa pintuan ng Copper Sparrow platform, nakita niya si Aaron na humihikab. "Kuya, anong meron? Hindi ba't sasakay tayo ng flight sa hapon papuntang Morwena?" Nang makita si Julius Reed, mabilis na lumapit si Aaron. Nawala ang kanyang antok. Alam niya na kung nagmamadali ang kanyang kuya, tiyak na may importanteng bagay na kailangan itong gawin. Jensen Cook, ang hari ng lason ng Abernathy. Lumapit si Julius Reed at tinawag. Sa simula, plinano nilang gamitin si Jensen Cook para harapin si Horton Moore. Pero si Mark Jackson lang ang nakapag-ayos na ng lahat. Pinatutunayan nito na hindi mahalaga kung gaano kahusay ang isang tao, mas mainam na maging gwapo. Panahon na ng mga panlabas na anyo. Nakakulong siya sa opisina ko. "Kuya, dapat ba natin siyang ilabas?" Bahagyang sumenya si Aaron, ginagaya ang akto ng pagpapatahimik sa isang tao. Dahil patay na si Horton Moore, wala nang halaga si Jensen Cook sa kanila. May pakinabang siya. Tinapik ni Julius Reed si Aaron sa balikat, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabi, "Napakatahimik ng mga bagay-bagay sa The North Sea. Napakaganda rin ng pakikitungo ng Thunder Peak Hall. Hindi mo ba iniisip na may mali? Walang duda na ang Thunder Peak Hall ay nasa Gonzales City pa rin. Si Devlin ay parang anino, nasa lahat ng dako ngunit hindi matuntan. Ang North Sea ay nakatigil din noon sa Five River Province. Lalo na ang town North King, kasama ang kanyang Northern Heavy Cavalry na nakatago sa kakahuyan." Medyo nakakabahala para kay Julius Reed ang mapanood buong araw ng dalawang malatigreng kalaban. Ngunit ang dalawang grupong ito ay lubhang mahirap makuha. Siguro natakot sila sa mga kinikilos mo sa Medicine King Valley, malalim na naisip ni Aaron at wala siyang maisip na ganoon kalaking kalokohang paliwanag. Naguluhan din siya. Kadalasan, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang katahimikan bago ang bagyo. Ang North Sea at Thunder Peak Hall. Siguradong may pinaplano silang malaking bagay. Hinawakan ni Julius Reed ang baba niya habang nakatingin kay Aaron, "Ilabas mo si Jensen Cook, may misyon ako para sa kanya. Sumunod ka sa akin." Agad na tumalikod si Aaron at nagtungo sa kanyang opisina. Nakakulong si Jensen Cook doon, kung saan niya nakatanggap ng kanyang pagkain at inumin. Matapos itulak ang pinto at buksan ang ilaw. Nababalot ng mga kadena ang katawan ni Jensen Cook. Nang bumukas ang ilaw, bigla niyang tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. "Jensen Cook, napag-usapan na natin ito dati, magiging aso kita." Kumuha si Julius Reed ng isang tableta mula sa kanyang bulsa, ibinuka ang bibig ni Jensen Cook, at itinapon ito. Isa itong nakamamatay na lason. Kung hindi mo matatanggap ang antidote sa loob ng 10 araw, tiyak na mamamatay ka. Marahil ay maaari mong gugulin ang 10 araw na ito sa paghahanap ng isang kilalang doktor upang malaman kung ang lason ay maaaring gamutin. Pero mas maipapayo ko sa iyo na gugulin mo ang oras mo sa pagkumpleto ng gawaing ibinigay ko sa iyo. Pagsapit ng tanghali, nakatakda silang sumakay ng eroplano papuntang Morwena.
Mabigat ang oras, at maikli na lamang ang masasabi ni Julius Reed. Sabihin mo sa akin. Matapos magnilay-nilay ng isang araw, napagpasyahan ni Jensen Cook na mas mahalaga ang pananatilang buhay. Bukod pa rito, ipinaalam na sa kanya ni Aaron ang tungkol sa pagkamatay ni Horton Moore. Malinaw na nauunawaan niya kung gaano katuso ang pinakamayamang lalaking ito ng Abernathy. Kung mapabagsak si Horton Moore, ito ay sapat na patunay ng lakas ni Julius Reed. Tungkol naman sa paghihiganti sa anak niya. Halos hindi ko na kayang iligtas ang sarili kong buhay, lalo na ang pag-aalaga sa anak ko ngayon. Ngayon, may ibibigay ako sa'yo. Pagdating mo sa lalawigan ng Five River, dapat mo itong ipaalam sa lahat. Kumuha si Julius Reed ng isang perlas mula sa kanyang dibdib. Tandaan, anuman ang paraan ng iyong paggamit, dapat mong iparinig sa lahat ng tao sa lalawigan ng Five River ang tungkol sa bid na ito na may kayamanan. Bukod pa riyan, may lalapit sa iyo, hihilingin kunin ang bagay na ito. Ito ay, bahagyang kumunot ang noo ni Jensen Cook. Magiging mahirap ito. Ang galing mo gumamit ng lason. Kung gayon, mag-juggle ka. Ipaalam sa lahat ang iyong kakayahan sa pagkontrol ng mga hayop. Makakaasa ka, magpapadala ako ng mga tao para tumulong sa pag-promote sa iyo. Pero tandaan mo ang isang bagay, sa sandaling may lumapit sa iyo para sa treasure bid na ito, ipaalam mo agad sa akin. Pagkatapos magsalita, isinuksok ni Julius Reed ang butil sa kanyang kamay, mayroon kang 3 araw. Hindi ba't 10 araw iyon? Gulat na gulat si Jensen Cook sa kanyang puso. 10 araw, naging 3. Tama na ang 3 araw. Kung 10 araw lang, pwede sana akong magtalaga ng kahit sino para gawin ang trabaho. Ano pa ang silbi ko para sa iyo? Malamig na sabi ni Julius Reed. Naiintindihan ko. Pinatatag ni Jensen Cook ang kanyang puso at nagsimulang mag-isip kung paano siya magpapasikat. I-unlock. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, yumuko si Aaron Jackson at binuksan ang mga kadena. Sige na. Heto ang 10,000 na pera na magagamit mo kung kinakailangan. Naglakad si Aaron Jackson papunta sa mesa, dumukot ng isang tumpok ng pera, at inihagis ito kay Jensen Cook. Papatayin sana kita, pero ang kuya ko ang nagligtas sa'yo, huwag mo siyang biguan. Naiintindihan ko. Kinuha ni Jensen Cook ang pera at maingat na inilagay ang kwintas sa kanyang dibdib, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Mag-aayos ako ng paraan para may makatrabaho ka, huwag kang mapilit. Pinagmasdan ni Julius Reed ang kanyang papalayong figure, at malakas na nagsalita. Pagkaalis ni Jensen Cook, nagtatakang nagtanong si Aaron Jackson, Kuya, ano yang butil na yan? Nang pamunuan ko ang Wolf Cavalry upang patayin ang North Sea, kinuha ko ito mula sa korona ng Everton Davenport. May panahon na ito ang simbolo ng North Sea. Hindi na ako makapaghintay pa. Yumuko si Julius Reed, pagod na nagsalita, ang North Sea, sa tulong ng Night Ferry, ay isang malaking problema. Naisip kong haharapin ito kalaunan, pero ngayon kailangan ko itong gawin ng mas maaga sa schedule. Isang thunder peak hole na ang nagdudulot na ng labis na sakit ng ulo, lalo na ang North Sea, na namumuno sa malalaking tropa. Naharangan ang Wolf Cavalry sa DeMarco Mount, at kahit walang sino man ang makapagpakilo sa kanila, hindi rin sila maaabot ng mga utos ni Julius Reed. At tama, biglang pinalo ni Aaron Jackson ang kanyang ulo nang may maalala siya. Kuya, hindi ba tinutusan mo akong maghanap ng dawas na nagngangalang Francis Leo Cadieux? May balita ba? Biglang gumaan ang loob ni Julius Reed. Nang ipadala sa kanya ni Francis Leo Cadieux ang painting na iyon, isa pala itong larawan ni Isabella Worm. Oo, naglakad si Aaron Jackson papunta sa mesa, dahan-dahang binuksan ang drawer. Nagpadala sa akin ng voice message ang dawas na iyon, natanggap ko lang kagabi. Mabilis niyang binuksan ang isang espesyal na recorder at nagsimulang tumugtog. Emperador ng Kanluran, isang karangalan ang matawag mo. At para ang pagpipinta na iyon ay pahalagahan mo. Ang babae sa ipinintang larawan ay isang kahangahangang babaeng nakilala ko habang gumagala sa mga kabundukan. On Omicron, si Omicron. Kasama niya ang isang matabang matandang babae at isang payat at nakaitim na lalaking nakatayo sa paanan ng bundok at same time na nagsasalita. Sa unang tingin pa lang, namanghana ako sa kanyang malalangit na anyo. Ah, tama.
Tila lubos na iginalang ng matabang matandang babae at ng payat na lalaking nakasuot ng itim na hood ang babae sa ipinintang larawan. Hindi kalayuan sa Northern Mount ay isang malaking lambak. Sa loob, maraming malalaki at maliliit na sekta. Sa aking palagay, maaaring galing sa mga lokal na sekta ang tatlo. Panghuli, nais ko ang emperador ng kanluran ng maagang pag-akyat sa paraiso. Pero ang huling pangungusap na ito, gaano man ito narinig ni Julius Reed, ay tila mali. Matapos may hatid ng aking mga tao ang mensahe sa Northern Mount, ito ang sinabi ni Francis Leo Kedia. Dumating lang ang recorder kagabi, natatakot akong maistorbo ang pahinga mo. Paliwanag ni Aaron Jackson. Isabella Worm, paano niya nakamit ang ganitong respeto mula kina Lola Zaihua at Devlin? Pumikit si Julius Reed, at medyo masakit na nagsalita, totoo kaya ang sinabi ni Eli Ezerpine. Pero ngayon, nagkagulo na ang DeMarco Mount. Natanggalan ng kapangyarihang militar si Cole Nelson, kaya hindi niya nagawang kontaken si Eli Ezerpine. Una, kailangan kong pumunta sa Morwena. Pagbalik ko, balak kong personal na imbestigahan ang bagay na ito. Nag-atubili si Julius Reed na itinaas ang isang kamay, saka nagutos, ipadala mo ang panulat na ito kay Lillian Thompson.